Magandang gabi. Isang pribilehiyo ang makapunta rito sa gabing ito at makatayo sa dakong ito. Ako nitong umaga, nung nasa biyahe ako papunta rito, ako'y nananalangin, naghihintay sa Panginoon. At nung nasa biyahe po ako, binuksan ko yung radyo sa isang pagmiministeryo ni kapatid na Smith. Isang itim na kapatid. Lahat ba'y napakinggan siya nitong umaga? Meron po ba? Doon sa palagay ko, sa Ohio, may nagbanggit sa akin tungkol doon sa pangangaral niya at sabi, dapat mapakinggan mo siya tulad nun. Buti na lang napakinggan ko siya nitong umaga at tunay ngang sinasabi niya doon, yung kung papaanong ang kasalanan ay talagang laganap na ng gusto sa mundong ito ngayon. At kanya ring, at pagkatapos, pinihit ko ng konti sa ibang istasyon at tumutok muna roon at makinig naman ng iba pa. Kaya nung pagdating ko rito, parang inaasahan ko nang baka mahuli ako ng dating dito sa simbahan nitong umaga nung pagdating ko. Kaya isang malaking pribilehiyo talaga ito para sa atin na makaparito tayo sa gabing ito at makapaglingkod sa paglilingkod sa Panginoon. At ikinukwento po namin si kapatid na Neville at yung mensahe nung isang araw dito sa isang munting ginang na isa nating kapatid na nauna na sa atin. At lahat tayo kilala natin kung sino siya. Si kapatid na babaeng Weaver po. At habang iniisip ko yung isang lalaki rito na nabautismuhan sa gabing ito, si kapatid na babae po, ako ang nagbautismo sa kanya rito sa bautismuhan nung ako'y siya nga'y dinala nila rito sakay sa isang silyan de gulong. Halos mamatay na siya noon dahil sa kanser. At hanggang sa gabing lang daw yun siya mabubuhay. Wala nang magawang remedyo sa kanya ang mga doktor. Mamamatay na raw talaga siya sa kinaumagahan. At sumadya ako sa bahay niya at sinikap kong may pangusap sa kanya ang tungkol sa makalangit na pagpapagaling. At paulit-ulit siya, di ako karapat-dapat na patuloyin man lang kayo sa ilalim ng bubungan ko. Sabi niya, di ako karapat-dapat na mabisita man lang ng ministro sa tahanan ko. Sabi niya, isa akong makasalanan. Pero ang sabi rin niya, Ginoo, ayaw ko pong mamatay na lang ng ganito. At kaya si Grace Weber dito, sinamahan niya ako roon. Kararating ko lang noon. Pagod na pagod ako galing sa mga pagtitipon. At nung nandun na ako't nananalangin na para sa kanya, at binasa ko roon sa kanya ang kasulatan, at naligtas siya. Tapos, di niya halos may taas ang kamay niya, pero gustong-gusto sana niyang makipagkamay sa lahat ng naroon. Tapos nun, bigla na lang may nangyari sa kanya. At habang nakakamayan sila roon, nakakita ako ng isang pangitain patungkol sa kanya't nakakapaglakad na raw siya at papunta raw siya sa kulungan ng mga manok na numbalik na siya. Sabi ko, ayan na nga, nagiging maayos na ang lahat ngayon. At 18 taon na ang nakakaraan niyan. At naungusan nga niya ang kanser na yon mula noon. Namatay man siya, hindi siya namatay dahil sa kanser. Inatake siya sa puso at yun ang ikinamatay niya. Kinabitan nila siya ng oksigen. Namatay siya dahil sa atake sa puso. At binubulay ko nga nung matapos na't nagsisilabasan na yung mga tao at nagsisiawitan ng Then Jesus came. Ganun na ganun kasi ang nangyari. Dumating siya at kinaawaan siya na mabuhay pa sa 18 taon na yon. At naisip ko, saktong-sakto talaga. Yung babaeng yun doon, mukhang di niya batid ang ginagawa niya. Pero hayat, marahil batid niya. Pero saktong-sakto talaga yung pagkakabanggit noon doon sa Then Jesus came. Ngayon, kani-kanina po, ako'y umaasa na magiging matagumpay nawa ang paghahanda ko sa mga pagtitipon dito. Ninenervyos po kasi ako. Nitong umaga, para bang tulirong-tuliro talaga ako. Dumulog ako ng panalangin at ako'y kauuwi ko lang pabalik dito. Ang pamilya ko, dinala ko sila sa Arizona at ako naman para makapasok sa eskwela ang mga bata. At bumalik naman ako rito para makapagpahinga ako kahit paano. Makapangaso kasama si kapatid na Wood at iba pang mga kapatiran sa dako rito. Luluwas kami't mga ngaso sa susunod na linggo. Dadayo kami ng Kentucky. At ako nga'y narito na noon. Dumating ako nung araw na namatay si Ginang Weaver. At tamang-tama naman na narito ako para makatulong kay kapatid na Neville sa libing. At sinisikap kong hang di na banggitin pa ito masyado. Alam nyo, sa paligid ng mga tao na puro daing na lang. Kasi iniisip ko, isa sa pinaka-terribling bagay talaga ay makita ang isang lalaki o isang babae na walang patid sa kada daing. Laging nasa isip ko, Diyos, iyo pong ilayo ako sa ganun. Kita nyo? Pahihinain lang kasi ng kakaganon ang pananampalataya sa lahat ng pagkakataon, alam nyo. Ikaw ngay, kaya't alam ko na sa pagtanda nila, bawat isa sa atin, mayroong mangyayari sa atin. At alam ko na yung mga maliliit na bagay na yun ay sadyang maiipon na sa pagtanda mo, darating ka sa ganon. Pero iniisip ko ngang isa sa pinaka-terribling bagay talaga ay kapag puputungan ni Satanas ang buhay ng isang tao, sumpunging matandang lalaki o sumpunging matandang babae, kita nyo? Ako ngay umaasa na naway di ako humantong sa ganon. Umaasa akong makakayanan ko itong mga pasanin ko. At sa isang dako namang ito ako hahantong, ninanais kong ang buhay ko'y maputungan ng kalwalhatian ng Diyos, ng kanyang pagpapahinuhod, kagandahang loob, kapayapaan, kaamuan,
at sadyang mapuno ng Espiritu Santo. At ako, isa sa pinakamatinding bagay na lagi ko na lang pinagdudusahan sa buhay ko ay itong pagiging nervyoso ko, na kapag hapong-hapo talaga ako, ako'y napanghihinahan ng gusto. Para bang yung pakiramdam na walang may gusto sa iyo, alam nyo, at lahat na lang sa iyo. Meron din kayo nito. Siya nga, at mangyari lang na nasobrahan ako nito, alam nyo, at minsan dumarating sa punto na malala na talaga. At parang di na ako halos gawa kasi ito ng tensyon. At yun nga ang dahilan. At dumarating ako sa punto madalas, lalo na't napakarami ng mga pangitain, kita nyo, na ako'y nadadaig nun. Titingnan ko riyan ang isang tao, iisipin ko, isa itong pangitain. Hindi pala. Oo, hindi nga ba? Kita nyo? At di nyo lang siguro mapagtatanto ang bigat nung meron kang ganoon. Kaya naman ikaw mapapaisip ka. Tapos biglang maiisip mo, bueno, tapos magpupunta ka sa may sulok at sasabihin mo, bueno, ngayon, ano na bang mga nagawa ko? Heto ako. Ako'y 50 anyos na't wala pa pala akong nagagawa para sa Panginoon. At ako'y patanda na ng patanda. At grabe. Tapos bigla ka na lang yung tinatawag natin noon na namamanglaw. Ilan sa inyo rito na mga kapatirang kasing edad ko, ang nakakaalala na ang tawag ng mga tao doon nung araw ay namamanglaw. Lagi yang nababanggit sa akin ng tatay, yang tungkol doon at lagi akong nagtataka kung ano bang ibig niyang sabihin doon. At ngayon ko lang napag-uunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya nga, napupunta ka sa ganung pakiramdam na hindi naman totoong ganoon. Alam mo yun. Alam mo naman yun. Kita nyo? Alam mo, pero nakakaramdam ka lang talaga ng ganon. Kaya heto't sinisikap kong pakalmahin ang sarili ko ng paunti-unti sa mga oras na ito at pinaghahandahan ko ang malaking pagtulak na inasahan kong parating at mangyaring sa luluwas ako ngayon din papuntang New York at ako'y sa isang pagtitipon doon, isang malakihang gawain at tapos tutulak naman ako papuntang Shreveport, tapos balik sa Phoenix at pagkatapos dadayo naman ako sa kanluran sa katimugang hangganan ng Estados Unidos. At pagkatapos, may inihanda na silang pupuntahan ko sa ibayong dagat ngayon na agad-agad ito basta't maluwag na kami pagkatapos lang ng simula ng taon. Siguro Marso, Abril, parang ganon. Sisimulan yun sa Stockholm o Oslo at palibot na ng buong mundo kung maluwag na kami para sa susunod na paglilibot na ito. At ngayong kararating ko lang dito sa atin, magpapahinga lang ako ng konti para makapanumbalik ako sa sarili ko at makabawi. At kung loobin ng Panginoon, ako'y magbabalik sa susunod na linggo pagkagaling ko ng Kentucky. At kung mainam nga't kalugod-lugod sa Panginoon at ayos lang din naman kay kapatid na Neville, bueno, ako magdaraos ng gawain na yon para sa susunod na linggo kung loobin ng Panginoon. At kung kanyang kaluguran, gaya ni kapatid na Neville, ako'y paririto. Siya nga po, kung kanya talagang kaluguran ito, gaya ni kapatid na Neville, umaasa akong kaluluguran nga niya. Ngayon, kita nyo, kaya't ipaalam ito sa akin kung loobin ng Panginoon. Sa ngayon, ako muna'y mawawala rito sa inyo ng kaunting panahon. At ako nga'y may kaunting mga mensahe lang dito. May mumunti akong bagay rito sa puso ko at parang gusto ko po itong ilahad sa inyo, kita nyo? At maaari tayong makapagsama-sama sa palibot nito. Ngayon, may mangilan-ngilan ako rito. 5 o 6 na dumating sa akin mga ilang araw na ang nakakaraan. At ako'y lumabas nga, mga 2 araw na ang nakararaan dito, nangaso ako ng squirrel. At nung nandun po ako sa kakahuyan, at ako nga'y may dalang lapis at papel, kita nyo? Ngayon, nung umaliwalas at lumiwanag yung araw, ako nga'y sumandal sa isang puno, sa isang dako roon. Sa tuwing di po ako natutulog, ako'y nananalangin. At pagkatapos ako, may bagay na ibibigay sa akin ng Panginoon. Magsusulat-sulat ako ng ilang konting bagay tungkol doon, kita nyo? Nauunawaan nyo naman ang ibig kong sabihin siguro. Yung bang nandun ka lang sa isang dako, mag-isa ka lang, at pagkatapos noon, may ano sa'yo. Kaya ngayon, nung pumasok na ako rito, may mga naisulat na ako sa pad ng papel na yon. At nung tawagin na ako, pinuntahan ko lang at kinuha yung pad na papel na yon, at inisa-isa kong maigi yung mga nakasulat doon, at tiningnan ko kung ano kayang pwede ko roong masimulan, kita nyo? Ganun nga ang nangyari ngayon lang. Kaya naman ngayon, nais kong kung loobin ng Panginoon, mangusap lang, sisikapin kong gawing maikli lang itong bultuhang mahabang mensahe, kita nyo? Naabutin ka rito ng ilang oras bago kadalasang matapos. At tinulungan nga ako ng Panginoon na gawing maiksi lang yung pinangaral ko roon sa Chicago nung isang gabing naroon ako. Nasa 30 minutos lang ang inabot. At may lumapit nga sa akin nang sabi, di ko akalain na kaya mo pala, pero nagawa mo. Ayan nga, 30 minutos lang, mula sa dapat nasa 2.5 oras, o baka nga 3 pa, alam nyo. Kaya marahil, magagawa kong bilisan din ito ngayong gabi at masanay na ganito, na di kayo pinapanatili riyan ng matagal. Pagpalain kayo ng Diyos.
Kahit saang lugar ako magpunta, wala talagang lugar na tutulad dito sa tabernakulo rito. Dito ay uwi ang masarap uwian. At ako po'y nakikiramay sa pamilya Weber at dito sa pinakamamahal nating kapatid na lalaking itim na namatay. Nakasama ko siya sa pananalangin noon, di pa katagalan, bago siya tuluyang yumao. At talagang napakabait niyang tao. At siya'y nasa tahanan na po kasama ng Diyos ngayon. At tapos na ang lahat-lahat. At kayo yayao rin balang araw. At alam naman nating lahat yan. Kaya tayo'y naway ang mga kaluluwa nila'y pagpahingahing payapa ng Diyos. At balang araw ay maasa tayong makakasama rin natin sila sa lupaing yun sa kabilang ibayo na wala na doong karamdaman, kalungkutan o kamatayan. Hanggat narito pa, atin lang gawin ang lahat ng makakaya nating gawin para sa Ebanghelyo. Nababanggit na rin natin ang tensyon. Nananalangin ako tungkol doon kaninang umaga. Ano kayang pamamaraan mo ng paggawa ng mga bagay-bagay kung wala kang tensyon? Isipin nyo nga yan, bahagi ng pamumuhay ang tensyon. Nabuhayan ako ng loob nung maisip ko yan. Kung wala ka kasing tensyon, parang manika ka lang yan. Wala kang pakiramdam. Wala ka man lang pwedeng paghugutan na dun ka magsisimula. Gaya ng isang asawang lalaki at asawang babae. Ipagpahalimbawa na lang natin na may gusto kunwaring gawin yung babae at silang dalawang ay sinisikap nilang magkaagapay sila palagi, lalo na sa mga Kristiyano, at yung isa sa kanila ay gusto yung ganito. At tapos nung gawin na nila ng sabay, nalaman mo na ganito pala yung ginawa niya. Nalaman niya naman. Nakita niyo po? Talagang pinaglalapit lang kayo sa isa't isa ng tensyon. At may magsasabi sa iyo, bueno, sasabihin, isipin mo yung munting asawang babaeng yun na dumaan talaga sa matinding tensyon sa panahong di ka pa noon maayos, o yung asawang lalaki na dumaan sa matinding tensyon sa panahong di ka pa noon maayos. Kaya naman nung magkapatawaran ng lahat, tingnan niyo ang pakiramdam niyo sa kanya. Grabe, talagang nakita niyo po, kailangan niyo talaga ng tensyon. Ganun lang talaga. At isipin niyo nga, yung pakiramdam na yan. Ano kayang mangyayari kung wala ka man lang pakiramdam, walang kirot, o ano paman? Ano nga kaya kung walang kirot? Wala kang mararamdaman, kita nyo? At kung wala kang maramdaman, ibig sabihin, isa sa mga pandama mo'y naglaho na, kita nyo? Kaya kita nyo, tama lang na nasa kani-kanilang posisyon ang mga bagay-bagay. Kaya, Diyos, iyo pong bigyan lamang kami ng biyaya upang matayuan namin ito. Ayan nga, kung kami nga'y makatatayo lamang sa biyaya na yon, at tatayo doon at sasabihing, patid namin kapag natapos na ang buhay rito, may dakilang dako roon sa kabilang ibayo na inaasam naming mapuntahan. At ngayon, ating alalahanin lang na ang mga bagay na ito, tensyon lang ito. Kaya't may mga taong ang pakilala nila sa Kristyanismo ay malaya ka na sa pag-aalala. Ika'y, hindi ganon. Malaya ka na sa tensyon. Oo, di ganon. Nadadagdagan ka pa nga ng tensyon nung maging Kristiyano ka. Dahil dati, sige-sige ka lang. Walang iniintindi sa buhay. Bahala na kung ano na. Di mo alintana ang mga nagagawa mo. Pero, nung naging tunay na Kristiyano ka na, bawat sandali binubulay mo. Ako ba'y nakalulugod sa Panginoon? Kung naririnig ko lang sana kung anong palagay niya, nilalagay ka noon sa tensyon. Nilalagay ka noon na magbantay lagi. Yun yung dahilan at naging ganyan ka. Kaya kung tutuusin, pagpapala pa nga yung tensyon. Nasa pagtingin mo lang kasi yun. Kita nyo, kung makakatingin lang kayo sa kabilang bahagi, may kahit pa nga napakanipis na paghiwa mo sa anumang bagay, meron at merong dalawang bahagi kayo lagi, kita nyo? Kaya't dalawang bahagi ang gusto nyong makita riyan. Kaya naman ang tensyon, iisipin ko, grabe, ano ba talaga itong tensyon? Sana ipinanganak na lang ako na walang tensyon. Bueno, kung di naman ako nagkaroon ng tensyon na ito, di ako magiging ganito kung ano ako ngayon. Di ako siguro naging Kristiyano marahil. Itong tensyon na ito ang nagdala sa akin patungo kay Jesus Kristo, kita nyo? Kaya, isa itong mapagpalang bagay sa akin. Kaya naman noon, nung sabihin ni Pablo, nung panahon na may tensyon siya noon, o parang ganoon o anuman, sinanggunin niya ang Panginoon para alisin sana yun sa kanya ng 3 beses. At ang sabi ng Panginoon, Saulo, Pablo, ang aking biyaya ay sapat. Sabi niya, kaya kung magkagayon, ako'y magmamapuri sa aking kahinaan, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kita nyo? Basta't nananatili sa kalooban ng Diyos, maayos ang lahat. Ngayon, sumangguni ako sa kanya ng 1 beses, nung talagang nililigalig ako noon ng husto. Pinangangambahan ko talaga yon. At sabi niya sa akin, mga 8 o 10 taon na rin ang nakararaan. Sabi niya, hindi ka na nito kailanman pangangambahin pa. At hindi na nga. Hindi na ako nag-aalala pa. Ganoon na ang pakiramdam ko. Pero alam kong nandun yon. Pero patuloy lang ako dahil di na nito ako pinangangamba pa. Pinasasalamatan ko nga yan. Ngayon, maaari namang ang sinabi niya sana, maglalaho na yan. Gaya ng pagsabi ng, hindi ka na mangangamba kahit kailan. Kaya ang kalooban nga niya ang naganap. Kaya akin nga itong yayakapin at sasabihin,
Salamat sa iyo, Panginoon, sa ganito ako lalakad. Ngayon, iyuko na natin ang ating mga ulo pansumandali para manalangin. Mayroon po ba ritong may espesyal na hiling na ipapanalangin? May nakikita ako ritong mga panyo na nakalatag dito. Itaas niyo po ang inyong kamay. Panginoon, iyo pong pagpalain ng bawat anak mo. Aming makalangit na Ama, kami dumudulog po ngayon sa iyong dakilat marangal na luklukan ng biyaya. Dahil kami po'y inanyayahang lumapit. Lumalapit kami dahil sa pagtawag ni Yesus Kristo. At kami nga'y lumalapit, dala-dala ang lahat naming kabalisahan at aming inilalagak ang mga ito sa Kanya dahil kami pinagmamalasakitan Niya. Grabing kaaliwan ang dulot nito sa amin, ang malaman na pinagmamalasakitan Niya kami. Ang dakilang Diyos ng langit, ang manlilikha, kami pinagmamalasakitan na Kanyang sangnilikha. Kami galak na galak dahil dito, Panginoon. Grabing kaaliwan ito, lalo na sa panahong ito na kinabubuhayan namin, sa panahong para bang wala na talaga kaming maaari na napaghuhugutan pa ng kaaliwan, kundi sa iyong salita lamang. Ito nga po ang aming kaaliwan, ang iyo pong pangako. At sa iyong pangako, sinabi mo roong ipaalam lang namin ang aming inihiling, at kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay iyon ang aking gagawin. At ang lahat ng mga dakilang pangakong ito, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Sabihin mo sa bundok na ito, maalis ka, at hindi magalinlangan, ay maalis nga ito. Narito po ang lahat ng mga pangakong ito, at kami maaaring humugot mula rito para sa aming mga bagay na hinihiling. Nakataas po ang mga kamay. Sila'y may pangangailangan, Panginoon. Iyong natatalos ang kanilang pangangailangan. Iyo pong punan ito, Ama. Aking inilalagak ang aking panalangin kasama ng panalangin nila sa iyong harapan. Ang aking kamay ay nakataas din kasama nung sa kanila. Naritong nakalatag sa mesang ito ang mga panyong nakalapag dito. O, grabe po ang pananampalataya ng mga taong narito. Pananampalataya pong buo ang loob, Panginoon. Mangyari pong iyong pinagpala ako na gawin ang bagay na ito, na ipanalangin ng mga taong may sakit. Saan man, sa dako, saan man ako magtungo, may kung anong bagay sa pananalangin sa may sakit. Diyos, ika'y tumulong po ngayon. Idinadalangin ko ng may katapatan na iyong ipagkaloob ang mga hiling na ito sa mga panyong ito na inilatag dito sa mga tao na humiling. Naway ang iyong awa ay mapasa kanila. Panginoon, napag-uunawa po namin na may dinala rito si kapatid na babaeng Hicks na isang babae na lumipad pa ng kay layo-layo mula sa isang dako upang may panalangin, may kanser, at may pagnanais na malaman kung posibleng madala siya rito ng kapatid na babae para makapunta rito. Dalangin ko, Diyos, na iyo pong pahabain pa ang buhay ng taong ito. Iyo nawang ipagkaloob ito. Ang maliit ko pong pamangkin na si Mikey, nakaratay sa isang dako na may sakit at nagsusuka. May mataas na lagnat, kalalabas lang niya ng pintuan. Panginoon, ako'y sumasampalatayang taglay namin ng panalangin ng pananampalataya para rito, na iyong isasawata ito. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, dahil damakong ang lagnat na iyon ay lilisan na sa batang lalaking iyon, bago pa ako umalis ng silid na ito. Ngayon, Panginoon, at amin ngang pinasasalamatan ka sa lahat ng mga bagay na ito. Ngayon na iatang sa akin bilang responsibilidad ang mangusap patungkol sa iyong salita. Iyong ipagkaloob po sa amin ang salita mo, Panginoon. Ang salita mo'y katotohanan. Iyong pagpalain ng aming mga kaluluwa at pagkalooban kami nitong biyayang siyang kailangan namin upang makahugot kami mula sa mga pangako ng Diyos sa gabing ito, sa salita, bagay na magpapatuloy-tuloy sa amin sa buong sanlinggong itong natitira. May pagkaloob nawa, iyong pagpalain ng aming pastor, ang masigasig na kaluluwang ito, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang mga diakono, mga tagapangasiwa, at bawat isa na pumapasok at lumalabas ng gusaling ito. Iyong ipagkakaloob ito, Ama, sa pangalan ni Yesus Kristo, aming hinihiling ang mga pagpapalang ito. Amen. Ngayon, nais kong magbasa mula sa 2 dako sa mga kasulatan ng Panginoon. Nais kong bumasa mula rito mula sa aklat ng mga awit, ika-86 na awit. At pagkatapos, nais kong bumasa rin dito mula sa San Mateo, sa ika-16 na kabanata, 1 hanggang 3. At nais kong basahin nga itong ilang bahagi rito ng awit na ito. Hindi lahat, pero marahil hanggang sa ika-11 kabanata. Halos kalahati nito. At nais kong pamagatan ito. Itong magiging teksto ko rito, bago ko ito ipangaral. Ang panahon ng paglalakip at tanda. Ang tanda ng panahon ng paglalakip. Parang komplikado kung papakinggan. Paglalakip, itay nyo? Panahon ng paglalakip. Narito na ito ngayon. At ang tanda ng panahon ng paglalakip na yan.
Dito sa awit, Dalangin ni David, ika-86 na awit. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at sagutin mo ako, sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan. Ingatan mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y banal. O ikaw na Diyos ko, iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat sa iyo'y dumadaing ako buong araw. Bigyan mong galak ang kaluluwa ng iyong lingkod, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aking mga pananaing. Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo, sapagkat iyong sasagutin ako. O, hindi ba't napakaganda nito? Iyong sasagutin ako. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon. Wala mang mga gawang gaya ng iyong gawa. Lahat ng mga bansa na iyong nang nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon. Iyong luluwalhati ng iyong pangalan, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Heto na, pakinggan nyo. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Paglalakip, kita nyo? Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Sinasaysay ko rito ngayon ang tungkol sa paglalakip at panahong tanda. Ngayon, dito naman sa 16 na kabanata ng San Mateo. At nagsilapit ang mga Pariseo at mga Saduseo. Tinutokso siya na nagsisihiling sa kanya na sila'y pagpakitaan ng isang tanda mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, aking bubuti ang panahon, sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayon makulimlim, uunos ngayon, sapagkat mapula at makulimlim ang langit. O kayong mga mapagpaimbabaw, kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng panahon. Ang Diyos sa magdagdag ng kanyang mabiyayang mga pagpapala sa pagbasa ng salitang ito. Ngayon, pinag-uusapan natin dito ang isang paglalakip. Panahon ng paglalakip. Ang tanda ng panahon ng paglalakip. Makikita nyo, heto si Jesus sa huling binasa nating kasulatan. Kanyang pinagsasalitaan ang mga ministro ng panahon na yon dahil sa hindi nila napagkikilala ang panahon o yaong tanda ng panahon. Ngayon, isang ngang napakalaking bagay ito para sa mga tao, kita nyo? Ang mapagkilala nila ang tanda ng panahon na inyong kinabubuhayan dahil isinulat naman ito ng Diyos ng napakalinaw para wala ni isang makaiwas dito. Ngayon, kadalasan, binabalikan ko't inihahalimbawa ko ang ibang mga ministro, ibang lingkod ng Diyos sa panahon ng Biblia, gaya nung tanda nung panahon ni Noe, yung tanda sa panahon ni Daniel at iba pa, iba't ibang tanda. Pero gusto kong laktawan muna ang mga yan ngayong gabi para makatipid sa oras. Pero hayat yan nga sa tuwina ang pamamaraan dito ng Diyos, ang bigyan sila ng natural na tanda ng panahon na yon upang ang lahat ay makaalam kung ano na nga bang panahon na ba yun. At ang mga Pariseo nga roon dapat sanay nalalaman nila ang panahon nila. Dapat nga sanay alam na alam nila kung anong panahon na ba yun. Sinabi nga niya sa isang dako, kung ako'y nangakilala sana ninyo, ay mga kikilala ninyo ang araw ko. Kita nyo? Isa ngang napakalaking bagay na tayo makaunawa. Kita nyo? Kung walang pagkaunawa, kaya naman, ang turing sa mga propeta sa tuwina, sabi sa kanila, at siya ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain na galing sa Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta ng unang panahon. Kita nyo? Sila'y may pagkaunawa sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. At pagkatapos, magbibigay na yung mga propeta ng tanda. Gaya na lang nung may isa, humiga siya ng patagilid sa isang gilid niya ng mahabang panahon. Tapos lumipat at yung kabilang gilid naman ang inihiga. May isa rin na hinapak niya ang kanyang damit. At napakaraming bagay silang ginawa para maipakita yung tanda ng panahon na kanilang kinabubuhayan. At ngayon nalaman natin na ang Diyos na yon na lumikha ng kalangitan at lupa
At talagang inilatag ang kanyang gawa upang mailarawan niya ang panahon niya sa pamamagitan ng tanda. Ang siya ring Diyos na yan ay narito ngayong nabubuhay. Kaya marahil tayo, may kung ano, sa pagtingin-tingin natin sa panahong kinabubuhayan natin, may kung anong bagay na napapalampas ng tao sa kung saan. Kita nyo? Dahil hindi naman hahayaan na lang ng Diyos na maganap na lang ang isang bagay nang di nagbibigay ng isang tiyak na tanda kung saan atin ngang mapag-unawa. Ngayon, heto nga ang problema sa panahon ngayon, na ang mga ministro, di nila ito nababasa ng tama, gaya na lang ito nung panahon noon. Di nila iniisip na yun na yung panahong dumating. Kanilang iniisip kasi na mapayapa naman silang namumuhay noon, at kaya di tuloy sila naghahanap ng Mesiyas. At sinabi nga ni Jesus na ang kanyang pagdating ay gaya ng magnanakaw sa gabi, na ang mga tao'y walang kamalay-malay sa kanyang pagdating. Gayunpaman, may mangilan-ngilang dalaga doon na nagpunta't sumalubong sa kanya. Kalahati sa kanila, may langis sa kanilang ilawan at may kahandaan. Binabantayan nila ang tanda. At sa kanila ko nga ipinangungusap ang mga bagay na ito ngayong gabi. Kita nyo? Sa kanila na naghahanap ng tanda ngayon, ang tanda ng kanyang pagdating. Ang mga tandang ito na ibinigay ng Panginoon, ibinigay lamang sa mga mananampalataya. Dito nakita ng mga hindi nananampalataya. Lampas-lampasan lang ito sa ibabaw nila at hindi nila ito makita-kita. At ngayon, kung gaanong katiyak na may anghel dito ang Diyos na nakatayo rito sa entablado ngayong gabi, kung gaanong katotoo naman na nakikita ko kayo at marahil nakikita ko yun, o marahil nakikita nyo ito at ako'y di ko naman ito makita, o ako ang nakakakita at kayo naman ang hindi ito nakikita. Ngayon, alam nyo ngang nasa kasulatan yan. Yan nga ang katotohanan. Tumanaw sila. Alam nyo nga yan nung nasubasob si Pablo. Pero di nila, wala ni isa man sa kanila ang nakakita doon sa liwanag. Yung liwanag na yon ay nandun nung nakatayo si Juan sa harap ng napakaraming tao at nasa libo-libong nakatayo sa may pangpang na mga ministro at matatalino't dakilang mga tao. At si Juan mismo, pinatututuhanan niya, nakitang-kita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. At isang tinig ang nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdang panahanan. At wala nang ibang nakakita roon kundi si Juan lamang. Kita nyo? Para lang talaga sa kanya yon. Napansin nyo ba kung gaanong napakaliwanag nga nung tanda para sa mga lalaking pantas? Tumingin sila. Sila nga'y mga Hebreo. Hindi naman talaga sila mga astronomong taga-India. Mga Hebreo sila. Kaya't nagpunta lang sila sa bansa na yun para mag-aral ng astronomiya. Tapusin yung kanilang edukasyon. At nung sila'y tumanaw na noon sa direksyon ng Jerusalem, kaya't alam nga nilang kapag natanaw na nila doon yung tatlong bituin na yun, na mula sa tig-isan nilang tarundon ng kapanganakan ni Cham, Sem at Japet na mga lahing pinanggalingan nila, tig-isa. At makita nga nila ang mga bituin na yon na nakapwesto na doon sa kanilang tarundon ng kapanganakan. Yon ang tanda sa kanila na kapag luminya na ang mga bituin na yon, ang Mesiyas ay nasa lupa na. Oh, ang ganda! Walang duda't sumadya talaga sila. Saan siya naroon? Saan siya naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Saan siya naroon? Alam nga nila na ang sanggol na Mesiyas ay nakahiga sa kung saan. Dahil binigyan sila ng Diyos ng isang tanda ng panahon na ang Diyos at ang tao'y naglalakip na magkasama. Grabing paglalakip yun. Noong ang Diyos ay lumakip sa sarili niya sa isang katawang tao, ang pinakapanuntunan, pinakadakila sa lahat ng paglalakip na pinangyari kahit kailan, ay noong ang Diyos ay lumakip sa tao at iwan niya ang kanyang katangian ng pagiging Diyos at ilaglad ang kanyang tolda at kunin ang pagiging tao at maging isa sa kanila upang tubusin sila. Paglalakip na na nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao magpakailanman. Lubos ang ating pasasalamat dahil diyan. At ang mga tanday hindi pinadadala. Ngayon, isipin nyo nga ito. Bawat tao doon at lahat ng mga astronomo, mga tao doon nung panahon na yun, ang pinakaorasan nila'y nuoy yaong mga bituin. May tagabantay sila na naroon sa itaas ng tore at umaakyat nga siya roon at nagbabantay. At makikita nga niya roon ang ganito kunwaring mga bituin sa ganitong konstelasyon at nagsisidaan ng mga yon. Alam nga niya kung anong panahon na. Naalala nyo ba doon sa kasulatan, anong oras na tagabantay? At yung bantay na yon ay babaling at sasabihin doon sa nagtanong kung anong oras na nga ba. Kita nyo? Binabantayan nila ang oras sa pamamagitan ng mga bituin. Ngayon, hindi ba't nakapagtataka naman yun na naroon ang mga bituin na yun
Naganap na nakalinyat kitang-kita nung tatlong lalaki at tapos walang ibang nakakita doon. Kita nyo? Ganap ngang nakalinya. Ngayon, maaari kang ang lubos na luminya sa kasulatan. Kita nyo? Noong sandaling ang mga bituin na yon ay magkalakip na magkakasama sa konstelasyon na yon. Tatlong lalaki rin ang naglakip-lakip na magkakasama nung sandali rin yun ng sabay. At maaaring ang lubos kang nakalakip sa Diyos sa kanyang salita na mangyayari ang mga bagay na ito ay magiging realidad. At makikita mo talaga ito at malalaman na totoong-totoo talaga. Kita nyo? Ang tanda ng panahon. Maaari ring mapalampas mo ito sa ibabaw mo, sasabihin mo, walang kwenta. Subalit sa iyo, hindi ito walang kwenta. Para sa iyo, ikay nakalakip na sa salita. At heto na nga ito. At ganap na liwanag ito, kapatid na Pat, kapag nakita mo na yung tanda na lumakip na sa mananampalataya, at sa kanila ko ipinangungusap ito sa mga mananampalataya, dahil di naman ito makikita ng mga di nananampalataya kahit kailan. At grabing saway talaga ang mangyayari nito kung narito siya sa lupa ngayon, para sa mga ministro ng panahong ito ngayon, na di mabasa-basa yung tanda. Itong mga tanda na ating binabasa-basa araw-araw sa tabernakulo sa dako rito, at nakikita ang mga bagay na yan. At ang iba na may binabasa rin nila, at nakikita pa ngayong sulat kamay sa dingding. At kahit na ganun, ay di pa rin nila nakikilala, at di nila makita-kita talaga. Wala lang talaga sa kanila ito. Di nila ito pansin. Ngayon pansin ninyo na sa ganito ay kanyang tinukoy ang mga tanda sa bansa. Ngayon, noong tanungin nga nila siya patungkol dito, naghahangad sila ng mga tanda at binigyan niya sila ng mga tanda na naganap. At hinahangad nga nilang malaman kung kailan ba ang katapusan ng mundo, kung ano bang tanda doon sa katapusan. At sa maraming dako sa kasulatan, kanyang tinukoy sa kanila itong mga tandang ito sa bansa, itong mga makalangit na tanda doon sa kalangitan, at tanda sa lupa. Kanyang binigyan sila ng mga mga tanda, talagang puro tanda ng walang patid. At nung kanya ngang banggitin sa kanila sa isang dako ang tungkol sa isang tanda sa bansa, sabi niya doon, kapag inyong makita na ang mga bansa, kita nyo, na nagsisimula ng magpisan-pisan sa palibot ng Jerusalem, kita nyo, kung gayon baga, nalalaman natin na ang panahon ng kanilang kapighatian ay paparating na. Kapag inyong makita na ang Jerusalem na pinalilibutan ng hukbo. Ngayon, bago nila ito may sa katuparan, ang Diyos, ang mundo nga ay kailangang maglakip-lakip munang nagkakaisa. Si Tito, isang dakilang Romanong general, kanya ngang pinisan muna ang kanyang mga hukbo na magkaisa at magsama-sama, matapos na tanggihan ng mga Hudyo ang tanda ng panahon na para sa kanila ng Diyos mismo ang nagbigay. Yun din ang panahon na pinisan ni Tito ang mga hukbo niya na magkaisa at humayot kubkubi ng siyudad. Unang-una, kinakailangan na magkaroon ng paglalakip-lakip ng mga tao ng Diyos kuno laban sa salita ng Diyos. Bago ang bansang yan ay magpisan-pisan na nagkakaisa laban sa mga talagang tao ng Diyos. Kita nyo, ang paglalakip-lakip, yaong pagpipisan-pisan, naglalakip-lakip na nagkakaisa. Ako nga'y naniniwala na nabubuhay na tayo sa isang dakilang panahon ng paglalakip-lakip. Binibigyang pansin ko rito ang pulang mga ilaw at mga kumikislap na babala at lahat na tungkol sa mga kababaihan, sa mga ikinikilos nila at mga kalalakihan sa mga ikinikilos nila at maging kaiglesiyahan sa mga ikinikilos nila na ipinapakita sa munting grupo rito na ito'y mula talaga sa puso ko, na naniniwala akong lumilinya na tayo sa pagkakalinya sa salita ng Diyos sa dakilat na uukol sa propesiyang kapanahonang ito. Bago lamang ang pagparito ng Panginoong Yesus, naglalakip na magkakasama't naghahanda na. Ngayon tingnan nyo, bago pisanin ni Tito ang mga bansa ng mga hukbo niya na magsama-sama, pinisan nga ng Israel ang mga sari-sarili nila at nagkaisa sila na di maniwala na si Jesus ang Mesiyas. Tinanggihan nila siya at sinuplong siya at ipinako siya sa krus. At pagkatapos, nung tanggihan nila ang pagliligtas na isinugo sa kanila, nagkaisa nga sila na gawin ang bagay na yon. Ngayon, ilagak nyo nga yan sa inyong isip. Pumisan nga silang nagkakaisa para tanggihan ang mensahe ng kapanahunan. Kinailangan nga nilang gawin yon. At nung magawa na nila, saka naman pumasok na ang tanda na yon patungkol sa mga bansa. Nagsimulang magpisan-pisan ang mga bansa't nagkaisa at dinala roon ni Tito ang kanyang napakalaking hukbo ng mga Romano at mga Griego at pinalibutan nila ang mga pader ng Jerusalem. Kinulong ang mga taong nandun sa loob at ginutom sila roon hanggang sa mamatay. Yung mga tao rooy
Kinain nila tuloy maging mga balat ng punong kahoy. Si Josephus na isang tanyag na mananaysay ng kasaysayan, ikinuwento niya yon. At sila nga roo'y kinain na nila pati yung mga damo sa lupa. Pati mga sarili nilang anak ay pinakuluan nila at kinain na rin, kita nyo? Para sila roong mga taong wala sa matinong pag-iisip. At pagkatapos ng pangyayaring yun, heto na si Tito, nakaupo siya roon sa abot tanaw ng mga burol sa paligid ng Jerusalem. At ang mga taong nakulong, kanilang iniisip na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos nung makita na nilang paparating na ang mga hukbot nagmamarcha papalapit. Sila nga'y nagsipagtanggi noon na tumalima sa sinabi ng dakilang Panginoon, ang Panginoong Yesus, sa mga isinaysay sa kanila. Wala ngang kahit isang Kristiyano ang nasukol sa dakong yun dahil nakita nila ang tanda at umalis na doon. Kita nyo? Sabi nila, ang mga nasa bubungan ay huwag bumaba o ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Datapwat magsitakas sa Judea at magsipanalangin na huwag mangyari ang pagtakas sa panahon ng taginaw o sa Sabat man. Dahil kapag panahon ng taginaw, ang mga burol ay mapupuno ng niebe at sa araw naman ng Sabat, ang mga pintuan ay nakasara nun. Yung pintuang bayan at sila'y masusukol sa ganung kalagayan. Kita nyo? Dadako nga tayo sa bagay na yan maya-maya kung papaano ginawa ng Diyos sa mga bagay na yan kung loobin ng Panginoon. Pansinin ngayon, sila'y nanalangin na naway di ganon ang maging kalagayan. Sinabi nga sa kanila ni Jesus na ipanalangin yun, at kaya walang kahit isa sa kanila ang naipit sa dakong yun. Sila ngay wala na roon dahil tiningnan nila yung tanda, at sila'y wala na dun. Ganon nga ang nangyari. Kailangan nang talagang makita ng mga iglesia ngayon ang tanda ng panahong kinabubuhayan natin. Magsitakas kayo sa abot ng mainam niyong makakaya patungo sa Kalbaryo para sa buhay, hindi sa kung isang iglesia, kundi kay Yesus Kristo. Ilakip niyo ang inyong mga sarili sa Kanya at hindi sa kung anong organisasyon o kung anong pansimbahang kredo. Lumakip kayo kay Kristo at tiyakin niyong sa Kanya talaga kayo lumalapit. Hindi pwedeng bahala na't heto na lang. Dapat ay siguro kayo na sa Kanya talaga. Napakainam na panahon ito ng pakikipaglakip. Ngayon, nakita natin dito na tinanggihan nila ang Mesiyas at nagpisan-pisan silang nagkakaisa at bumuo pa ng kapisanan nila at nagdeklara ng isang panukala sa sarili nila na ang sinumang tao na tumanggap kay Jesus bilang propeta, kanilang ititiwalag sa simbahan. Naalala niyo pa ba yung bulag na binata na mula simulay bulag na ang mga mata niya? At ang sabi pa ng mga alagad, sino ang nagkasala? Siya o ang kanyang ama, kanyang ina? At ang sabi ni Jesus, sa pagkakataong ito, wala, kundi upang ang mga gawa ng Diyos ay mapangyari, mahayag. At naalala niyo ba, sabi nila doon ay, yung ama tinay di pwedeng magsabi ng kahit ano. Ang sabi nila, nalalaman nilang ito'y aming anak. Datapwat di namin nalalaman kung paano siya'y pinagaling. Dahil sinabi ng mga Hudyo, na ang sino mang magsasabi na siya'y propeta, sila nga'y ititiwalag. Subalit, kita nyo, ang mga gawa nga ng Panginoon ay ang binatang ang ito'y di mapabilang sa grupong yon. At sinabi nga ng binata, ngayon, nagtataka lang ako't hindi ninyo nalalaman kung saan nanggaling ang lalaking ito. Gayong sa kabila nun, binigyan niya ako ng paningin. Kita nyo? Ngayon, nagawa nga nung binatang sabihin yon. Kita nyo? Mga gawa kasi yun ng Diyos. Siya nga'y pinagaling at mainam na ang kalagayan at magagawa nga niyang sabihin ng bagay na yon dahil hindi naman siya tali sa kung saan. Siya yung natatangi doon na pinagpangyarihan ng mga gawa at may katiyakang nakita talaga niya itong kanyang sa pinakaunang pagkakataon sa buhay niya. Ngayon, ang mga Hudyo ay naglakip-lakip silang nagkakaisa laban kay Jesus at laban sa kanyang pagka-Mesyas at sa kanyang mensahe bilang Mesyas. Nakikita natin ang siya ring bagay na yan na nangyayari ngayon. Ganoon na ganoon. Ang komunismo ay nagpipisan-pisan para wasakin ng iglesia. At nangyayari lang naman yan. Pagkatapos ng iglesia ay magpipisan-pisan din sa sarili nito sa konseho ng mga iglesia, sa pandaigdigang konseho ng mga iglesia upang tanggihan at sirain ng mensahe, ang salita. Inayawan nila ang salita. Ginawa nga yan ng mga iglesia. Hindi nga nila ito matanggap dahil talawas ito sa makadenominasyon nilang kredo. Kahit na ilan pang mga haliging apoy ang pumaibabaw sa atin, sa gitna ng mga tao, o kahit ilang tao pa ang ilang mga bagay pa ang nasabi na muna bago tuluyang nangyari, at ang lahat ng mga dakilang tanda na ito na ipinangako niya para sa huling kapanahunan, di pa rin nila kayang tanggapin. Sa makatuwid, nagkakaroon na talaga sila ng pagpipisan-pisan sa kanilang sarili ngayon, at ang pastor nyo rito at ang marami pa rito ay makapagsasabi sa inyo
na nagsisibasa, sasabihin nilang sila may ecumenical na silang pagkilos ng mundo at may ludiran pang ang ministrong nangunguna roon na kapag dumating na yung kapahamakan at maganap na yon sa pamayanan sa dako rito, kung di tayo nakikiisa sa ecumenical na pagkilos na yan, ang simbahan nga natin hindi na ituturing pang simbahan at gagawin na lang nilang silid tambakan. O kung mayroon sa atin dito na kapatid na lalaki na may makikita siyang tao na naghihingalo na o may iniindang sakit at susubukan ng kapatid na paglingkuran ng taong iyon ng espiritual na pagpapala, tayo nga'y maaaring barilin na lang dahil sa pagtupad ng katulad nun. Ganun nga, marahil sentensyahan pa tayo ng 10 taon sa pambansang bilangguan dahil sa paglilingkod ng mga katulad nun. Dahil sa hindi tayo nakikibahagi sa ecumenical na pagkilos na yon. Hindi nyo pa ba nakikita ang tanda ng hayop dyan? Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, nakikita na natin itong panahon ng paglalakip na paparating na. Kita nyo? Ngayon, masdan. At ang nangyayari nga ay, ang iglesia ay pinaglalakip-lakip nito ang kanyang sarili laban sa mensahe. At pagkatapos niyang gawin yon, ang mga bansa na may maglalakip-lakip na nagkakaisa sa komunismo para wasakin ang iglesia uli. Katulad nung ginawa nito nung una. Kita nyo? Nauulit lang ng nauulit gaya nung simula. Mangyaring ang tinanggihan muna ng Israel ang mensahe una sa lahat. At nung ayawan na nila ang mensahe, saka pa lang ang militar, ang pamumuhay sa bansa ay maglalakip-lakip sa sarili nito kasama ng ibang bansa at papasok sila't sisirain ng iglesia. At ngayon, kanilang inayawan nga ang mensahe ng Panginoong Yesus at inayawan talaga nila ito. At kaya naman ngayon, paparating na ang panahon kung kailan ang komunismo ay maglalakip-lakip na rin nagkakaisa sa mundo laban sa iglesia. Kita nyo? Mangyari nga ang ganoon talaga. Ngayon, napakahirap sabihin ito. Napakahirap ding sampalatayanan ito ng mga Hudyo noon. Ang sabi nila, ngayon hali kayo, mga kapatid, nakikita nga natin ang ating Diyos ay kasama natin. At kaya ang ating dapat gawin ay magpunta tayo dun sa templo. At ngayon tayo mananalangin. At ibigay natin kay Santo Padreng ganito at ganoon at kay Santo Padreng ganito at ganoon ang pangunguna sa pananalangin. Isara nyo na ang pinakapinto. At si Titong ngay mariing nagkampo sa labas, mariing nagkampo sa palibot sa loob ng halos 1 taon din o higit pa. Kita nyo? Mahigpit na nagbantay doon. At ginutom sila ng husto. Wala ni isa sa kanila ang makalabas ng siyudad. At nangamatay sila, nangagutom. At nung pasukin na niya sila roon at pabagsakin ang mga pader, tumanak ang dugot, umagos na parang mga ilog ang lugar na yon nung kanyang pagpapatayin ng lahat ng mga nasa loob nun. Ngayon, inihula na ito ng anghel ng Panginoon doon noon sa lumang tipan at isinaysay na mismo sa kanila kung anong magaganap. At sila doon ng mga ministro ng mga pinuno roon ng relihiyon na dapat sana'y nakasalig doon at sinasabihan ng mga tao tungkol sa bagay na yon. Pero nung tumindig sa gitna nila si Jesus, hindi man lang nila siya napagkilala. At ang ipapapagawa pa'y yung parabang sa paan ng kuneho. Gawan mo kami ng salamangka. Pakitaan mo nga kami kung paano yan gawin. Pakitaan mo kami ng tanda. Kita nyo? At ang sabi niya, kaya't napakarami na nga niyang ginawang mga bagay. Pero sa kabila nun, hindi pa rin nila makita-kita ito. Kita nyo? At nung tanggihan nila siya bilang kanilang mensahe ng panahong yon, tinanggihan nila ang mensahe para sa panahong yon. Nabigo silang makita ang tanda ng panahong yon. At ang tanda pa nga ng propesiya sa Biblia ay ginanap sa mismong harap nila. Tapos ang sabi pa rin nila, magsipasok nga tayo. Mga banal na tao po ang mga ito. Mga banal na tao po ito na di ka basta-basta makapagtuturo ng kapintasan sa buhay nila. Di kasi sila pwedeng ganoon. At tapos maging isa silang saserdote. Ang isang saserdote ay maaaring patawan kasi ng kamatayan. Maaari siyang batuhin hanggang mamatay kahit sa isang napakalit na bagay lang. Kaya ang tao na ito ay malinis. Banal ang kanyang pamumuhay. Di siya basta-basta gagawa ng kung ano. Dahil maaari siyang batuhin sa kaunting bagay lang. At ngayon sila nga'y mga dakilang tao at banal na mga kalalakihan sa mata ng mga tao. Ngunit sa kabila nun, sila pa rin pumasok at nagsabi, ngayon, tayo nga'y nasa panig natin ng Diyos. Ang Diyos na kasakasama na natin sa lahat ng panahon. Papasok tayo sa banal niyang templo. Banal na templo nga naman yun ng Diyos. Pero kita nyo, siya nga'y inayawan nila sa kanya mismong banal na templo. Kita nyo? Sigit, papasok tayo sa bahay ng Panginoon. Ngayon, kayong lahat ng mga Hebreo, alam nyong tayo yaong lahing hinirang. Tayo nga na narito. At ang Diyos ay ang Diyos natin. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Siya'y kasama natin. Palalayain niya tayo mula sa mga dituling Pilisteo na nariyan sa labas. Ayan nga sila, mga Romano at mga Griego. Palalayain niya tayo riyan. Pumasok na tayo sa bahay ng Panginoon. Napakaganda sa pakinig. Pero ano yung nagawa nilang yun?
Ang nagtayo ng bahay na yon ay naparoon doon noon. Sa anyo na isang mababang uri na karpinterong taga-Galilea at kanilang inayawan nga siya. Gayong pinagtibay ng Diyos na siya ang mensahero ng panahong yon at ang sanga at kanila pa ring inayawan ito. Kaya ang lahat ng pananalangin, lahat ng pagiging sincero, lahat ng hayin nilang inihandog ay naging walang kabuluhan sa Diyos. Sila rin ang may kagagawan nun. At tapos, itinulot ng Diyos ng napakalaking hukbo roon ay magpisan-pisang nagkakaisa upang wasakin yon. At nakikita na natin yan ngayon. Ang mga kaiglesiyahan sa mga denominasyon at ang iba pa, inaayawan nila ang salita ng Diyos. Ayaw nilang sinasabi niyo sa kanila ang mga bagay na ito. At kahit pa nga ang siyensya na mismo nagpatunay sa pamamagitan ng litrato at lahat na, at kahit na gano'n ay ayaw pa rin nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Kaya namumutuloy ang komunismo para sirain nga ito. Katulad ng ginawa noon ni Tito at ang Biblia na mismo ang nagsaysay sa kanilang gagawin nga ito. Di mapasusubalian. Ngayon, nakikita niyo na ba kung saan tayo nabubuhay? Sa panahon nga ng paglalakip, kapag nakikita na natin ang mga bagay na ito na nagkakalakip na, ano pat nabibigo tayong makita ang mga bagay na ito. Maaari nating tingnan ito rito sa kasulatan at tingnan kung saan niya ito ipinangako, kung anong kanyang gagawin. Nakikita na nga natin itong nagkakatotoo na. Nakikita na natin ang mga bansa na nagkakalakip-lakip na. Nakikita na natin ang mga ismo na nagkakalakip-lakip na. Nakikita na natin ang mga iglesia na nagkakalakip-lakip na. Panahon na nga ng paglalakip-lakip. Oras na ng paglalakip-lakip. Ito ang espiritu ng kapanahunan. Kailangan tayong maglakip-lakip. Lahat ng pwede mong magitin ay talagang nag-oorganise na. Kahit ang gobyerno ay di man ito matanggap. Alam nyo, bilang mamamayan, hindi ko maatim bilang mamamayan ng Estados Unidos, kahit ako pa'y bigyan nyo man ng tseke sa halagang $5, abay hindi nga ako mangangahas na ilagda ko doon ang pangalan ko. Kita nyo? Hindi ko yun maatim. Kita nyo, panahon na talaga ng paglalakip-lakip. Ang lahat ng mga bagay ay talagang napupunta na sa kung anong paglalakip. At ang paglalakip na yon ang mismong bagay na magdadala ng tanda ng hayop. Kita nyo? Panahon na talaga ng paglalakip at papunta na talaga doon. Makikita nyo ito sa inyong mga mata mismo. Kung titingnan nyo lang talaga, panahon na talaga ng paglalakip kung saan ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na. Ang mga Hudyo nooy naglakip sila laban kay Jesus bilang kanilang Mesiyas. Kaya naman, nakita natin kung anong nangyari. Nakikita na rin natin ang gayong bagay ngayon. Naglalakip-lakip na ang komunismo para sirain ng iglesia. Pagkatapos na magpisan-pisan ng iglesia sa loob ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia at pilit sinisira ang mensahe, ang salita ng Diyos. Sinusubukan nga nilang iwaksi ito. Ang bagay lang para magawa nila yon ay bumuo sa sarili nila ng isang konseho dahil watak-watak nga sila. May maliit na grupo rito, may Methodist at Baptist at Lutheran at Presbyterian, Church of Christ at kung ano-ano pang kagaya. Di nga nila magagawa yun. Paano'y yung isang ito laban sa isang ito, yung isang ito laban naman sa isang ito. Iba-iba ang kanilang turot aral gaya ng pagkakaiba ng silanganan sa kanluran. Kita nyo, hindi nga nila magagawa yun. Pero kung magagawa nga nilang magkaisa sa ilalim ng isang malaking pamunuan, magagawa na nila. Nagawa nga nila. Yan ang dahilan kung paano nagkakaisa talaga ang mga Katoliko, ang Romano-Katoliko. Dahil sila'y may pagpipisan. Sila'y halos Romano-Katoliko nga ang lahat sa kanila. Yung Griego at ibang Katoliko, sila'y iba rin doon sa Romano-Katoliko. Ngayon sila'y magkakapisan na. At yan ang dahilan kung bakit nakakatayo silang magkakasama. Kahit ano kasing mangyari, ang Papa ang ulo ng lahat, kita nyo? At kahit ano pa yung sabihin ng iba riyan, siya ang di nagkakamali. Siya'y kahalili raw ng Diyos. Ganun nga, siya'y sunod na mataas pagkatapos ng Diyos. May kapamahalan daw siya sa impyerno, langit at purgatorio, kita nyo? Kaya naman, wala kang pwedeng iangal sa bagay na yan. Ano man kasing sabihin niya, yun ang dapat na masunod. Ngayon, ang mga protestante nga ay gumagawa rin sa sarili nila ng ulong gaya nun. Katulad nun. At hindi ba't sinabi ng Biblia na may larawan nga ng hayop? Ano ba ang larawan? Isa yung bagay na kagaya. Ginawang katulad. Ayan nga, ang siring bagay na yun. Ano yun? Sa pagpipisan-pisan nilang nagkakaisa. Kaya't yan kasi ang espiritu ng kapanahunan. Ang paglalakip-lakip. Naglalakip-lakip ng nagkakaisa ngayon. Sinusubukan na sirain ng mensahe. Paano nila ito sisirain? Paano mo masisira ang salita ng Diyos? Ang gagawin nga nila ay aalisan nila ito ng bisa. Mawawalan ng bisa sa pamamagitan ng tradisyon, gaya ng ginawa nila nung unang-una at pinagiging walang bisa ang salita ng Diyos. Kita nyo, sasabihin nila, sa totoo lang, ano talaga? Nakikita nyo ba itong ginagawa ng isang babae rito na di naniniwala sa Diyos?
Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Kung mabanggit ko lang sana yung pangalan niya, marami akong naisip na katulad nun. Pero naisip ko rito si Binibining Nasyon nung isang araw. Sa isip ko nga'y, sana marami pa tayong katulad niya na kayang manindigan. Si nga'y nagpupunta doon sa mga bahay inuman at pinagbababasag yung mga whisky doon. Pinagtatatapon yung mga karatula doon at lahat na gaya nun. Bakit di kaya kayang manindigan ng ilang mga kababaihan ngayon at gumawa sana ng tulad nun at lumabas doon at pagpupunitin ang mga hubad na litrato ng mga kababaihan ng kanyang lahi at mga bagay na gaya nun? Para wala na sila nun. Ngayon, pero yung isang babae rito, isang di naniniwala sa Diyos. Sabi niya na ang Biblia ay labag sa konstitusyon na basahin sa mga pampublikong eskwelahan at kung ano pang bagay gaya nun. Ngayon, maging yung mga tao na mapapansin nyo nga ito uli, pinagpipilitan nilang sabihin ngayon at mga natatanyag pang mga tagapag-aral ang mga ito ng kasulatan. Ang sabi nila, marami sa mga inihulang propesiya sa Biblia ay ganap na mali at di naman talaga nagkatotoo. At narinig nyo na ang tungkol dito at nabasa na. At pinagpipilitan nilang sabihin ng maraming bagay, kita nyo? Pilit nilang sinisira ang bisa ng salita. Kung magagawa nga nilang sirain at palitan yon ng kredo o kung anong bagay na sa mga tao na sa mga mata nila'y mas mainam kaysa roon sa salita, ay kanilang ang sisirain yon sa pamamagitan nitong kanilang tradisyon. At sa ganyang paraan nga nila sinusubukang sirain ang salita ng Diyos gamit ang makadenominasyong pamumulitika. Ngayon, bawat iglesia ay may sarili-sarili sila roong politika. May sarili ang Church of Christ. May sarili rin ang Iglesyang Kristiyano at ang Baptist at Methodist at Presbyterian. May kanya-kanya silang iba't ibang politika. Ngayon, isinasantabi na nila yon dahil sila hiwa-hiwalay nga. Kita nyo? Di kasi nila magagawa yon kung ganun pa rin sila tulad sa dati. Pero ngayon, magagawa na nga nila. Kita nyo? Ito na talaga ang panahon ng paglalakip. At ngayon, ginagawa nila ng remedyo na magsama-sama at pagpisan-pisanin yon at tinitingnan nila kung anong kalalabasan nun. Grabe, parang naghurno ka ng isang buong tinapay gamit ang karne ng kabayo at basura na nanggaling sa basurahan at kung ano pa roong pwede mong pagsamasamahin doon. At sige, isahog lang ng isahog doon at iksahan pa ng bulok ng mga patatas at mga bagay-bagay pat paghalu-haluin at tingnan kung anong kalalabasan nun. Sigurado akong di ako makikibahagi sa ganon. Hindi po, ganon nga ang ginagawa nila. Kita nyo, nagpapasok sila ng mga taong ang paniniwalay si Jesus ay katang-isip lang daw. Iglesia ng paniniwalay si Jesus ay katang-isip lang daw. Tapos may iba pa roon. Yung iba ay ang paniniwala nila, siya ay propeta. Sasabihin ng isa, tapos na ang araw ng mga himala. Sasabihin naman ng isa, maaring meron naman ganon. At sa kabila nun, nagsasama-sama pa rin. Samantalang ang sabi doon ng Biblia, papaanong makalalakad ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Kita nyo? Ngayon, ganun nga ang klase ng pagkakaisang taglay nila. At naglagay nga sila roon ng dakilang Santo Padre na mataas sa kanilang lahat. At sa ganon, nagkaroon tuloy kayo ng larawan ng hayop, gaya ng mismong sinasabi ng Biblia. Ngayon, may ministrong Lutheran sila, pinakaulo ng lahat. Bueno, kitang-kita naman nating panahon na talaga ng paglalakip. Ganun na ganun din maging ngayon dito, ang komunismo at lahat sila'y naglalakip-lakip ng nagkakaisa. Sa mundo at kahit sa iglesia at sa iba pa, naglalakip-lakip ng magkakasama. Masdan nyo ang kalikasan. Oh, grabe! Ang kalikasan, kung pagmamasdan nyo lang ang kalikasan, ganun na ganun din ang ginagawa. Ang kalikasan ay kalendaryo ng Diyos ng mga tanda. Alam nyo ba yon? Binanggit sa kanila doon ni Jesus na masdan ng kalikasan. Ang dagat ay magsisugong, kita nyo? At magkakaroon ng iba't ibang mga bagay at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakampi-kampi ang mga bansa. Magkakaroon ng mga tanda sa langit, mga tanda sa lupa. Saan mang dako'y magkakaroon ng mga tanda ng panahong itong darating? Masdan nyo ang kaulapan. Bago makapagdala yung mga kaulapan ng bagyo, alam nyo ba kung paano yung nagagawa? May ilang malilit na ulap muna magsasama-sama. Magiging isang malaking ulap. Bueno, may isa roon, dadalhin siya ng konting hangin. Yung isa naman, may konting hangin uling dadalhin siya doon. At dinadala sila roon para mabuo. At tapos nun, bagyo na ang kasunod. Kita nyo? Naglalakip-lakip muna sila bago sila magkaroon ng bagyo. Ganun nga muna. Masdan nyo yung mga patot mga gansa na nagsasama-sama muna bago sila umalis ng bansa nila. Kita nyo? May paglalakip-lakip na muna sila. Makikita nyo silang palipad-lipad sa isang tubigang ito, papunta sa kabilang tubigang ito. Mula sa dakong yon, papunta sa isa namang ito. Lahat sila ro'y nagsisilakip-lakip. Sila'y may paglalakip muna. Naghahanda bago ang paglipad nila pataas. Kita nyo? Sadyang ganyan talaga ang kalikasan. At Diyos ang may likha ng kalikasan. At ang kalikasan ay gumagana ayon sa plano ng Diyos. May batas.
di nasusulat na batas ng Diyos na sa kanyang batas na yon ay gumagana ang kalikasan. Gaya na lang nung binabanggit ko doon sa isang gawaing paglilibing tungkol sa dagta na bumababa doon sa libingan, doon sa ilalim ng ugat ng puno. Maglalagi doon hanggang sa dumating ang pagkabuhay na maguli sa tagsibol. Ganun nga ang batas ng Diyos. Walang kahit anong katalinuhan dyan ang makapagpapababa sa dagta na yun doon. Di mo yun matutuyo. Di mo rin yun mapipigang palabas. Walang ibang paraan para magawa yon na mas iinam sa paggawa doon ng Diyos. Taglay kasi ng Diyos ang sakdal na paggawa doon. Kaya sa tuwing babagsak ang dahon, ay kanyang ang dadalhin ang dagta na yon sa ilalim ng libingan at ikukubli yon. Gaya ng sinabi ni Job, iyong ikubli nawa ako sa libingan hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Kita nyo, bumababa nga yun doon dahil yun kasi ang batas ng kalikasan bago magyelo. Masdan nyo nga ang mga dahon ngayon na unti-unti nang nalalagas. Bakit? Batas kasi yun ng kalikasan. Ang mga patong nga ay nagsisilakip sila sa isa't isa, bawat isa sa kanila, at nagtitipon-tipon sila patungo sa isang leader. Yung mga patong yun, may paraan sila kung paano yun malalaman. Di ko alam kung paano nila yun nagagawa, pero alam nga nila kung yung isang lalaking pato ay isang ang leader. At sa munting pato na yun, sila nga'y magtitipon patungo sa kanya. At tapos nun, lilipad na sila pataas sa ere. At siya'y di pa kailanman nakakaalis sa tubigang yun doon. Pero siya'y magpupunta ng diretso sa Louisiana o Texas sa abot na makakaya niya doon sa palayan. Kita nyo, bago sila sama-samang magsisilipad para lisanin yung dakong pinagpanganakan sa kanila nung taon na yun, maglalakip-lakip muna sila sa isa't isa. Amen. Ayun nga't, nagtitipon-tipon sila patungo sa kanilang leader. Ang problema nga lang dito sa tao ay di niya nakikilala ang kanyang leader. Siya nga naman, sila'y nagsisitungo doon sa denominasyon. Sila'y nagsisitungo doon sa obispo o sa tao. Pero di sila makatungo-tungo sa leader, ang Espiritu Santo sa salita. Kita nyo, sasabihin nila, oh, Beno, nangangamba ako na baka mapadpad ako sa pagiging panatiko niyan. Nangangamba ako na baka magkamali ako ng yapak. Oh, yan na nga ba kayo? Ano kaya kung yung munting pato doon magsasabi, di ko kasi gusto yung paraan niya na pag-aayos niya ng balahibo niya. Kaya sa tingin ko, di ako dapat sumunod sa kanya. Abay mamamatay kayo niyan sa lamig. Maliligaw kayo doon sa ere. Kung di kayo susunod doon sa tinakdang ruta ng lipad, kaya't talagang naglalakip-lakip ito sa sarili nito. At yan nga ang ginagawa ng kalikasan. Ang mga gansay naglalakip sila sa isa't isa, sumusunod sa kanilang leader. Yan na yan din ang ginagawa nila. Napapansin nyo ba kahit mga bubuyog sa paglipad nila ng sama-sama? Naglalakip nga sila sa sarili nila bago sila lumipad ng sama-sama. Nandun sila sa palibot ng reyna nila. Ganun nga. At saan man magpunta ang reyna, abay dun nga din sila magsisitungo. Siya nga, ano yung ginagawa nilang yun? Naglalakip-lakip sila bago lumipad ng sama-sama. Ganun nga mismo, bawat kalikasan. Ang mga isda, naglalakip-lakip din sila sa isa't isa bago dumating yung pagsaliwa nila doon sa Agos, doon sa karagatan. Maaabutan nyo sila doon. Mga naglalakihang, ang tawag nga natin doon ay mga hampi, doon sa mga salmon. Sa panahong lilitaw sila doon, bago dumating yung pagsaliwa, makikita nyo sila doon na aabot sa higit kumulang 10,000 ang bilang doon sa dagat, manggagaling sa iba't ibang dako, sa tubig alat, gayong mga tubig tabang na isda talaga sila. At ayan na nga sila't susuungin na nila yung tubig tabang para simula ng panahon ng pagpaparami. Susuong nga sila doon pataas at pagpaparami. Kada 4 na taon marahil at mamamatay doon pagkatapos nilang magparami. At alam nga nilang sa pagpunta nila doon ay mamamatay sila. At sa kabila nun ay di mo sila mapipigilang pumunta doon kahit anong mangyari. Lulundag-lundagan nila yung mga hagdan-hagdang tubigan doon at lahat na para lang makasampa doon sa itaas. Gayong nalalaman nila na papunta sila doon sa kamatayan nila. Subalit, idinidikta yon sa kanila ng batas ng kalikasan. Batid man nilang sa pagsampan nila doon at magparami sa tubigang doon, ay mamamatay sila at tapos nun, lilitaw na yung maliliit na mga isda at may kung anong bagay na maglalakip-lakip sa kanila doon at sisimulan nilang magtungo doon sa karagatan. Isa yung paglalakip-lakip, yun ang batas. Di mo pwedeng sariwain ng batas ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkakawatak na. Sa panahong ito ngayon na nakikita natin na panahon na para gawin nila ito, patungo na tayo sa pambansang kaguluhan. Nakikita natin ang mga bansa na nagkakasira-sira na sa isa't isa. Taon-taon, nasusumpungan natin ang bansang ito na tila nilalamon na ng komunismo. Ang bansang ito'y nilalamon na ng komunismo. At dito mismo sa ating sariling bansa, parang pulot-pukyutan na itong binalot ng komunismo. At sasakupin nito ang buong ito. Kita nyo? Ganun nga ang gagawin nito. Walang paraan para pigilan ito. Bakit? Siyang parehas na dahilan kung bakit hindi nyo mapipigilan si Tito. Tinanggihan ng mga tao ang Diyos at ang kanyang salita. Siya nga po, kaya't
Yan nga ang gagawin nila at nakikita na natin itong patungo na roon. Ako, kadalasan, inaabot ako ng 2 oras. Nasa 30 minutos na ako rito ngayon. Kita nyo? Pero para mailahad itong lahat, sinusubukan kong bilisan. Pag-aralan nyo na lang po sa bahay pagka-uwi nyo. Pansinin po, sila'y nagkakalakip-lakip na. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, totoo ba yan? Sila'y patungo na sa pagbabaka ng Armageddon. Yan mismo ang gagawin nila, kita nyo? At sila'y nagkakalakip-lakip na ngayon para doon. Kaya naman, meron na tayo nitong UN at lahat nitong meron tayo. Ang kanluraning daigdig ay naglalakip-lakip na laban sa silanganing daigdig. May komunismo at iba pa. Lahat nga'y nagsisilakip-lakip na sa isa't isa. Maging ang kaiglesiyahan ay lumalakip-lakip na sa pagkakaisa. Mukhang ang lahat ng bagay ay naglalakip na. Paglalakip, naglalakip-lakip sa isa't isa. Nakikita na natin yan. Gayon din, habang ang lahat ng paglalakip-lakip ng bansa, lahat nitong mga tanda sa bansa na nakikita na natin dito sa mundo, mga lindol sa iba't ibang dako, mga iba't ibang bagay na nagkakalakip-lakip na, dinadala ang mundo para magkaisa, dinadala ang mga tao na magkaisa, lahat ng mga kaiglesiyahan na magkaisa, lahat ng mga bagay na ito. At habang ang lahat ng paglalakip-lakip na ito'y nagaganap, may isa pang paglalakip-lakip ang nagaganap. Amen! Yan ang nais kong ipunto sa inyo ngayon. Pinaglalakip-lakip na ng Diyos ang kanyang nobya. Siya'y nanggagaling pa ng silangan at kanluran at hilaga at timog. May panahon ng paglalakip at nangyayari na yan ngayon. Sa anong kadahilanan at siya'y naglalakip-lakip? Sa pag-agaw. Amen! Niyahanda na siya ng Diyos. Siya nga, paglalakip. Sa ano siya nakikipaglakip? Sa salita. Sapagkat ang lahat ng langit at ng lupa ay lilipas, datapot ang aking salita ay hindi lilipas. Inilalakip na ng nobya ang sarili niya sa ganito ang sabi ng Panginoon. Maski ano pang sabihin ng kahit anong denominasyon o sino pa man dyan, inilalakip na niya ang kanyang sarili. Siya'y nahahanda na. Bakit? Siya kasi ang nobya. Siya nga. At inilalakip na niya ang kanyang sarili sa kanyang nobyo. Kita nyo? At ang nobyo ay ang salita. Nang pasimula ay ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At ang iglesia at ang nobya at ang salita ay sadyang nagiging isa na talaga. Hanggang sa ang pinakasalita mismo ay gagawin na ang mga gawa ng nobyo. Amen! Nakikita niyo ba? May paglalakip. Hindi na umanib kayo sa iglesia. Hindi na yung ganito. Kundi magsitakas na kayo riyan at makipag-isa kay Jesus Kristo. Kita niyo? Panahon na ng paglalakip. Ang Diyos, pinaglalakip na ang kanyang nobya. Ipinanunumbalik na ito. Kung paano bang dapat talaga ito. Inilalakip ang mga salita ng kanyang pangako. Ikalawang mga taga-Tesalonika, 2 kabanata, ang sabi rito, sabi sa 5 kabanata, ang mga banal na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, at kapag daka tayo ay lalakip kasama nila, ang mga nabubuhay, kasama ng mga namatay na, magkakalakip-lakip bago tayo tumungo sa itaas doon, pagkat ang nobya ay kumpleto sa pagtungo niya roon. May mga buhay na inilakip na nila ang kanilang sarili sa salita at may mga dating yumaon at ginawa na nila yon. At ito'y maglalakip-lakip na sa isa't isa. Nagiging isang dakilang pagpipisan ng paglalakip na yon bago ang pagtungo sa itaas na yon doon. Amen! Babangon ang komunismo at ang lahat ng mga iba pang bagay ay babangon talaga. At ang iglesia nga'y ilalakip nito ang sarili niya sa dako roon. Habang ang mga bansa sa dako roon ay para sa pandaigdigang konseho ng mga iglesia, samantalang ang nobya ay inilalakip ang sarili sa ilalim ng salita ng Diyos. At upang magkaroon ng kaganapan yan, ipinadala ng Diyos yung makalangit na tanda at bagay-bagay na magpapatunay sa iglesia, katulad ng ginawa niya sa bansa. Amen! Ang Diyos, panahon ng paglalakip, siya nga po. Oh, grabe! Ngayon, tandaan niyo ngayon, may paglalakip-lakip ng salita. Paglalakip para ipanumbalik. Ibalik ang pananampalataya na ibinigay ng minsan at magpakailanman sa mga banal. Ipanumbalik na sa panahong ito lamang ito magagawa. Ang tanging panahon para magawa ito ay ang panahong ito ngayon. Hindi ito kailanman tinuligsa sa kahit saan pa. Nagsilabas na sila sa makadenominasyon na pagpapakasasa na yan. Kaya't ngayon, hindi na ito ibinibilang pa sa makadenominasyon na pagpapakasasa na yan. Sapagkat panahon na ng paglalakip-lakip ng mga kalalakihan, kababaihan ng bawat lahi, bawat kulay, bawat kredo, lahat-lahat sa ilalim ni Kristo sa bautismo ng Espiritu Santo at panunumbalik sa salita. Panahon ng pakipaglakip para sa iglesia. Oh, ang ganda. Paglalakip-lakip ng bawat salita na ikinalat sa kung saan-sang dako ng mundo ng mga organisasyong ito. Buhat pa dun sa Nicea, Roma, noong inorganisa nila yung pinakaunang iglesia at di kalaunan,
Inorganisa nila yung Luther. Inorganisa nila yung Wesley. Inorganisa nila yung lahat na ng iba pang kaiglesiyahan doon. At sa ginawa nilang yan, nagsipanatili sila sa isang kredo. At sa panahong magpapadala na ang Diyos ng panibagong iba doon, hindi nila yun matanggap-tanggap. Kaya ibig sabihin, napaka-imposible noon hanggang sa dumating yung panahong ito ngayon. At ipinangako nga ng Diyos na sa huling mga araw na ito, na ang pananampalataya ng mga ama ay ipanunumbalik muli sa nobya, na ganyan nga ang mangyayari. At dito mapangyayari sa anumang panahon, liban sa panahong ito ngayon. Masdan nyo ang kahangahangang tanda na yan mula sa langit, na nariyan ang haliging apoy na nakalutang sa piling natin, at maging ang mga tanda at mga kababalaghan ng Panginoong Yesus Kristo. At habang siya'y nangungusap nga sa atin, hindi ito nabibigong maging eksaktong-eksakto talaga hanggang sa pinakatuldok. Amen. Kaya naman, nakikita na natin ngayon kung saan na talaga tayo nakatayo. Panahon ng paglalakip. Nakikita na natin ang mga bansa na nagsisilakip na. Nakikita na natin ang mundo na nagsisilakip na. Nakikita na natin ang komunismo na nagsisilakip na. Nakikita na natin ang mga kaiglesiyahan na nagsisilakip na. At nakikita na rin natin ang Diyos na inilalakip niya ang kanyang sarili sa kanyang nobya hanggang sa siya at ang iglesia ay maging siya ng isang bagay. Hallelujah! Gaya nung piramide na yun. Tama, pinaglalakip-lakip nila ang kanilang sarili. Nakikipaglakip ang Diyos. Bakit? Wala pang ganito mula nung sinaunang panahon ng iglesia na itong haliging apoy ay nasa gitna mismo ng mga tao. Wala pang ganito mula pa nung sinaunang panahon ng iglesia. Wala pa silang nakikitang katulad nito na nakikita natin ngayon. At ito'y naging posible lang nung ang Diyos ay ipadala yung 7 tatak at pagkalooban tayo ng tanda sa pamamagitan nito at ipadala ang 7 anghel pababa mula doon sa langit at pumarito upang ipanumbalik ang salita na nagkalat doon sa mga denominasyon. At ipanumbalik yon ng sama-sama na sa salita ng Diyos muli upang pababain ng kanyang Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y magsipanatili sa akin ng salita ko'y magsipanatili sa inyo. Kung gayon, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Paglalakip nga ng nobya pabalik sa salita na sa makatwid ay Diyos. Ang iglesia nga at ang salita, hindi ang iglesia at ang kredo. Iglesia at ang salita, ang nobya at ang salita na pinaglalakip na maging isa. Oh, ang ganda. Grabing, ipanunumbalik daw ang pananampalataya ng orihinal ng mga Pentecostal na ama. Kita nyo? Na pinagkalat-kalat ng grupo ni Luther. Hindi ni Luther mismo. Hindi nga ni Luther. Hindi ni Wesley. Hindi nung mga dakilang tagapagtatag na yon. Kundi nung sila yumauna, may iglesia na umusbong doon. At ang kanilang ginawa nilang organisasyon yun. Nagsitanggap sila ng mga kredo at kung ano-ano pa. At sila'y napalayo talaga. At tingnan nyo sila ngayon. Sila'y nagsipasok sa pandaigdigang konseho ng mga iglesia na yon. Ngayon, tingnan nyo nga, kaya't sa huling mga araw, kita nyo, nakikita natin ang mga bagay-bagay na ito na nagaganap na ngayon, na hindi pa nagaganap kailanman noon. Kita nyo? Isa yung tanda ng Diyos. At lahat nitong paglalakip-lakip ay tanda ng panahon. Ngayon, nais nga nating tingnan yan maigi at gusto nating makasigurado na nakuha natin ito. Nilisan nila ang tunay na salita kapalit ng mga denominasyon para tumanggap ng kredo at mga haka-haka ng iba't ibang tao, imbis na kunin na lamang dapat ang salita. Apokalipsis 10 sabi doon, mensahe ng ika-7 anghel. Ngayon tandaan nyo, tumutugay-gay yan sa 7 trumpeta. At may 7 anghel na umiihip ng 7 trumpeta, diyan tayo dadako sa susunod. Pero tandaan nyo dyan, partikular na sinabi nito, yung ano ng anghel, hindi yung trumpeta ng ika-7 anghel. Pagkus, yung mensahe ng ika-7 anghel. Kita nyo? Di yung anghel ng trumpeta, yung anghel ng mensahe. Kita nyo, yung anghel ay kanyang pinatunog lamang ang trumpeta. Itong ika-7 anghel na ito, ang anghel ng trumpeta. Pero ang binabanggit nga rito ay sa mga araw ng mensahe ng ika-7 anghel. Kita nyo? Sa panahon na ang mensahe niya'y ganap na. Kita nyo? Yan nga ang mensahe ng kapanahunan ng iglesia. Sa panahon na ito, ayan nga't kanyang ang mensahe, hindi ang trumpeta, at ang hiwaga ng Diyos na nasusulat sa salita ay ganap na. Ngayon, masdan nyo nga ang panahon na kinabubuhayan natin. Masdan nyo ang mga tatak na yon. Kung papaanong pinaglakip-lakip noon yung nakalat na salita ng Diyos ni Luther at lahat sila roon, na mga magigiting na reformador na nagsiusbong noon. Ipinanumbalik ang mga yon at ipinakita kung nasan nga ba yon sa Biblia, kung saan nga ba yung tamang nakaposisyon, bawat lalaki sa kanilang tamang posisyon, kung ano nga bang gaganapin niya at kung anong mangyayari doon sa iglesia, kung anong gaganapin niya at kung anong mangyayari sa iglesia, lahat ng mga bagay na ito na iniwan niya. At pagkatapos, sa huling araw, sa panahong wala tayong kaalam-alam tungkol dito, paunang sinabi na sa atin ang tungkol sa isang bagay na mangyayari.
At kahit ang mga pahayagan at ang iba pa ay nasagap nila ito, at inilatag talaga't inihayag ito at pinaglakip-lakip ang mga hiwagang ito. Amen, kapatid! Gandang-ganda talaga ako rito. Yan, para sa akin ay talagang inililin niya ang salita. Amen! Di ko alintana anuman o alintana ko naman kung anong sabihin ng mga tao. Isipin nila, siya nga, pero para sa akin, ito ang katotohanan. Gaya ng mga lalaking pantas na paparating noon galing sa Babylonia. Saan siya naroon? Ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Narito siya sa lupa ngayon. Kailangan naming hanapin siya. Siya nga. At naniniwala akong napakalapit na talaga ng pagdating niya na masasabi ko talaga, narito, ang nobyong dumarating. Aking naririnig sigaw ng hating gabi. Amen. Nandito na talaga tayo sa panahong patapos na talaga. Oh, grabe. Sa oras na kinabubuhayan natin. Pansinin nyo, kita nyo? Grabing panahon talaga. Grabing panahon ito na kinabubuhayan natin. Nariyang ang dakilang hiwaga ng Diyos ay ganap na. Inilatag na ang pagka-Diyos. Ipinakita na kung ano talaga ito. Kung paanong ang mga maliliit na ismong ito'y kaya't nagsililitawan at ginawa siyang ganito. At may iba namang ginawa siyang ganito. At may iba rin ginawa siyang ganoon. Subalit, bumaba nga ang anghel ng Panginoon at inilantad ang lahat ng mga ismo nila at hinatak palabas ang katotohanan doon at inilatag ito. At heto na ito, sadyang ganap na ganap ito. Wala ka nang ibang mapupuntahan pa. Heto na nga ito. Heto na nga siya. Kita nyo, itong binhi ng serpiente, lahat ng mga iba't ibang bagay na ito na napakahiwaga sa mga tao. Kita nyo? Ano nga ito? Kanyang, ito na nga ang tanda ng ano? Paglakip. Anong sinabi niya roon sa Malakias 4? Ipanunumbalik. Ibabalik niya ang orihinal na pananampalatayang Pentekostal. Pabalik sa mga tao na taglay ang siya ring Pentekostal na mensahe. Siya ring Pentekostal na tanda. Siya ring Pentekostal na katibayan. Siya ring Diyos. Siya ring kapangyarihan. Siya ring turo. Lahat ay saktong yun. Taglay ang pagpapatunay ng siya ring haliging apoy na yun na nagpasubasip kay Saulo sa daan noon. Daan sa Damasco na nariyat na sa kalagitnaan na natin ngayon. Ginagawa ang siya ring mga bagay na ginawa niya noong araw na yun. Paglalakip, nakikita na natin ang mga bansa na nagkakalakip-lakip. Nakikita na natin ang mundong nagkakalakip-lakip. Nakikita na natin ang mga iglesia na nagkakalakip-lakip. Nakikita na natin ang nobya na lumalakip sa salita. Bakit? Ang salita ay Diyos. At hayan ngang ang salita, hayan nga ang nobyo bilang yaong salita. At ang nobya bilang yaong tagapakinig ng salita. Sila'y nagsama para sa isang paglalakip. Sila'y naglalakip kagaya ng sa ikakasal. Kita nyo? Naghahanda na sila para sa pagkakasal. At sila'y magiging isa. Ang salita'y magiging ikaw. Ika'y magiging ang salita. Sinabi ni Jesus, sa araw na iyo'y makikilala ninyo. Ang kalahatan ng Ama ay ako. At ang kalahatan ko ay kayo. At ang kalahatan ninyo ay ako. Sa araw na iyo'y makikilala ninyo na ako'y nasa Ama. Ang Ama'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. At kayo'y sumasa akin. Kita nyo? Sa araw na iyon. Anong araw? Abay, ang araw na ito. Kaya't nasumpungan na natin ang dakilat na tatagong hiwaga ng Diyos na hayag na talaga. Oh, gustong-gusto ko talaga ito. Oh, masdan nyo nga ang siyensya at ang salita. Kung paanong di sila nagkakahambing noon, di tulad ngayon. Di nga nila yun magawa noon. Sa ngayon lang nila ito nagagawa. Pansinin nyo, sabi niya, mga tanda sa langit, ang siyensya at mga tanda sa bansa. Ngayon, may mga naglalakihang tanda na sila sa langit ngayon. May mga astronaut na sila't lahat na. Pero anong ginagawa ng mga astronaut na ito sa daigdig ng siyensya? Nagdadala ng takot. Di nga nila mawari kung anong panahon sila magpapadala ng mga gaya noon sa itaas at basta na lang maghuhulog ng mga bomba ang mga yon at ubos tayong lahat. Kita nyo? Ngayon, yan nga ang mga tandang meron sila. Katakot-takot na mga tanawin sa langit, kita nyo? Meron na nga sila nito. Mga missile, atomic at lahat na. Lahat ng sari-saring tanda. Kita nyo? May pinirmahan silang isang kasunduan nung isang araw. Nasabi doon, di na raw sila magpapasabog pa ng mga bomba sa dako sa labas. Pero ngayon, pumupunta nga sila sa ilalim ng tubig at sa ilalim ng lupa. Sinusubog ang mga bomba at ganun din naman yon. Kita nyo? Pumirma pa ng kasunduan. Di namin gagawin ito kung di rin nyo gagawin ito. Pero pagbalik namin sa bansa namin, abay, gagawin pa rin namin. Ayan nga't, alam namin ganun din ang gagawin nyo sa mga bansa nyo riyan. Kita nyo? Talagang wala ni kahit talagang walang tiwala sa pagitan nila. Walang ganun talaga. Inyong ang, kita nyo? At ang bawat isa'y natatakot sa isa't isa. Isa nga yung nakakatakot na tanda. Ang siyensya at sangkatauhan at mga bansa, nagpalabas nga sila ng mga katakot-takot na tanda sa kalangitan. Ganon nga mismo. Ngayon, takot na takot sila sa isa't isa. At nariyan nga ang isang tanda sa langit na ibinigay. Kita nyo ngayon, may tanda rin sila sa langit. Katakot-takot na tanda.
lalaking nakapang-astronaut, marahil may dala roong missile atomika at maaari niyang ihulog yon at wawasakin ng buong bansa. Magpapadala nga sila doon sa itaas ng astronaut at aantabay doon. Wala nga kahit anong makapipigil sa kanilang gawin yon. Magagawa nga nila. Sila, kahit kailan nila gustuhin, magagawa nga nilang pulbusin ang bansa hanggang maging abo na lang kung gugustuhin nila. Kaya't kahit sa loob lang ng 15 minuto mula ngayon, at kung kayang-kaya yang gawin ng isang ito, abay kaya rin niyang gawin ng isang ito. Siya nga. Kaya, haya't makikita niyo na meron sila nitong tanda. Subalit yung ganong klaseng tanda'y binabalot sila ng takot. Sila'y naglalakip ng nagkakaisa. Pinagsasanib ang kani-kanilang kapangyarihan. Ang mga bansang di komunista sa mundo, sila'y nagsasanib-sanib na ng kapangyarihan. Ang mga komunista na may nakikipagsanib na ng kapangyarihan sa Rusya, lahat sila. Pero ang bawat isa'y takot sa isa't isa. Kita nyo? Isa nga yung katakot-takot na tanda. Siya nga, itong mga tanda sa mga bansa at bagay-bagay. Subalit ang iglesia ay tinanggap ang makalangit na tanda. Isang astronaut. Amen. Si Jesus Kristo sa anyo ng haliging apoy. Kung paanong siya yun noon sa lumang tipan, kung paanong siya yun noon nung katagpuin niya si Saulo sa daan patungong Damasco, ay ang siya ring Jesus dito sa panahon ngayon. At anong ginagawa nito? Nagdadala ba ito ng takot? Nagdadala ito ng pag-ibig, paglalakip-lakip sa isa't isa. Amen. Pagmamahal sa isa't isa. Dinadala nito ang pag-ibig ng Diyos. Pinaglalakip-lakip tayo at dinadala tayo ang katawan ni Kristo sa isang paglalakip-lakip bilang itong nobya. Yan nga ang ginagawa nito ngayon. Itong dakilang paglalakip-lakip na ang Diyos. Sila nga'y naglalakip-lakip na sa kani-kanilang sarili. May grupo rito na makikipagbaka laban sa isang ito. Isang grupo naman sa banda rito ang makikipagbaka laban sa isa pa. Heto't, kapag ang iglesia ay tumatayo sa pagitan nila, masdan nyo nga ang mangyayari. Paglalakipin nga sila nito. Yan nga mismo ang mangyayari. Pero ngayon, nakikita nga natin na nagdudulot lang ang mga bagay nila doon ng takot at pagkakalito. Subalit ang iglesia, ang nobya, nakapaglakip ng isang Diyos sa ilalim ng isang espiritu. Espiritu ng Diyos sa isang banal na paglalakip ng Diyos para maging yung isang banal na nobya sa Diyos. Ganun nga. Pinaglakip-lakip lahat. Paglalakip ng katawan. Ang katawan, naghihintay bilang ang nobya. Hayat, siya namang ang nobya talaga. Dahil tinatawag natin ng ating mga sarili na nobya. Dahil sa panahon ng paglalakip ng nobya, ang iglesia ay magbubuklod talaga. Magdudulot yon ng wala ng iba't pag-ibig lamang sa kalagitnaan natin, na tayo nga'y halos din na magnanais na magkawalay pa sa isa't isa. Ganon nga. Tayo nga'y di nyo na kailangang magmakaawa pa sa mga tao na dapat manalangin sila. Di nyo na kailangan pang magmakaawa pa sa kanila na dapat sumamba sila sa Diyos. Di nyo na kailangan pang magmakaawa sa kanila na dapat gawin nila ang tama. Sila nga'y iibig ng lubos-lubos sa Kanya na wala na talagang iba pa para sa kanila. Ano ang naisip nyo kapag may isang munting dalaga, isang tunay na maganda't munting dalaga, na ikakasal na sa isang gwapong binata na talaga namang di magkaandamayaw ang pag-ibig niya sa lalaking ito, na napakahalaga sa kanya na higit pa nga sa kanyang sariling buhay, at siguradong sigurado talaga siya na ikakasal sila? Habang papalapit ng papalapit ang araw ng pagkakasal na yon, ang munting dalaga na yon, sinasabi ko sa inyo, di siya matigil sa kalalakad. Kita nyo? Kanya ngang sinisiguradong handa ang lahat. Isinuko na niya ng buong-buo ang sarili niya sa kanya. Ganon nga. Lahat ng bagay na ikalulugod ng lalaki, yun ang ninanais niya talagang gawin. Bueno, ganon dapat ang gawin ng iglesia ngayon. Nang sa gayon, ang ating buhay ay matago sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tinataka na doon ng Espiritu Santo. Ang mga bagay na ito na itinuturo ko sa inyo rito, itong pagsasalaysay ko sa inyo ng mga tanda't mga iba't ibang bagay na nagaganap, wala akong masyadong oras para sabihin itong lahat sa inyo ngayon. Marahil ay sa susunod na mensahe na lang, kung loobin ng Panginoon. Pero hayat, may isang maliit na bagay pa na kulang sa iglesia, at gusto natin yan. Gusto nating makadakor yan. At narito na ako sa pinakagilid nito ngayon, kita nyo? Ninanais nga nating makadakor roon. Dahil kung, hayat kailangan mo talagang gawin yun. Dahil kung hindi mo gagawin yun, hanggang dun ka lang. Kaya kailangan mong gawin yun. Dahil tingnan nyo nga, ang panahon ng paglalakip ay napipinto na. Dahil ang Diyos ay tinitipon na ang iglesia at pinaglalakip-lakip upang makasama sa pag-agaw na pupunta doon sa pagkakasal para sa dakilang paglalakip na ang Diyos at tao ay maglalakip ng magpawalang hanggan na ang mga nilalang nasakop ng panahon ay makipaglakip sa siyang walang hanggan. Dati na itong napangyari sa anyo ng anak ng tao sa lupa noon at kinailangan nga niyang ibigay ang buhay niya upang magpalabas ng kapangyarihan na maglalakip ng iba't ibang tao sa pamamagitan ng siya ring kapangyarihan noon para sa nobya ni Jesus Kristo. At ngayon nga'y inilalakip na ng iglesia ang sarili nito doon sa katawan ni Kristo. Nagawa na nitong lumaya, makalagaan sa bawat maliliit na kadena, maihanda ang sarili, nagkakabuklod-buklod na sa isa't isa.
May pagpipisan na sa gitna nila. Oh, grabing pag-ibig at kagalakan. At nariyan ang Espiritu Santong kumikilos sa kalagitnaan nila. Oh, grabing panahon talaga. Katulad na lang nitong makikita natin ng mga pato na naghahanda sila. Makikita ang mga gansa na naghahanda sila. Makikita ang mga hayop, bubuyog na naghahanda. Makikita ang mga ulap na naghahanda na sa ulan. Makikita ang lahat ng iba pa. Kung paanong pinaglalakip-lakip nito ang sarili na sama-sama para sa isang matinding pagtulak. Nakikita natin ang liga ng mga bansa, ng iba't ibang bansa na sama-sama na, naglalakip-lakip sa komunismo. Nakikita rin natin sila rito sa kanluraning daigdig na naglalakip-lakip na. Nakikita natin ang iglesia na inilalakip na nito ang sarili na magsama-sama. Lahat sila ritong iba pa, kaya napaka-imposible naman. Wala na talagang ibang panahon na magaganap na katulad nito. Di nga ito nangyari 20 taon na ang nakararaan. Di ito nangyari. Di rin ito nangyari 10 taon na ang nakararaan. Kaya talagang ito na ngayon ang panahon. Kita nyo? Dahil ang mga ismot, ibang-iba pang bagay ay di naman nangyaring ganyan noon. Ngayon, gumising na kayo. Yugyugin nyo ang sarili nyo ngayon mismo. At pagmasdan nyong maigi itong kinalalagyan natin. Nasaan na tayo? Gaya nung mga lalaking pantas, narito na tayo mismo sa pagkakalinya sa kanyang salita at ang ilaw ng Panginoon ay nagliliwanag na sa daanan natin. Luwalhati sa Diyos na kataas-taasan at luwalhati ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng Jesus Kristo na ating iniibig at nagdala sa atin sa dakong ito rito. At habang tayo ang kanyang bayan, binili sa halaga ng kanyang dugo. Oh, napakaganda! Kapag dumating na ang panahon ng paglalakip na yan, nakamatsyag tayo. Habang tayo lumalakip sa isa't isa sa pagpipisa ng kanyang espiritu, kaya't ang espiritu nga ba niya yan? Siya nga, ang espiritu nga niya. Bakit ganoon? Ito'y kanyang salita kasi. At yun nga ang espiritu ng salita. At kapag ang espiritu ng pangako'y dumating na sa inyo, at nagpatibay at ipinakita ang sarili nito roon, yun nga ba ang siya ring parehong espiritu? Siya nga rin yaong na kay Moises sa ilang. Siya nga rin yaong na kay Jesus Kristo. Siya nga rin yaong nagpakita kay Saulo sa daan niya patungong Damasco. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ginagawa niya ang siya ring parehong bagay. At nakikita na natin ang mga bansa na nagsasama-sama na. Nakikita na natin ang mga ulo sa iglesia na nagsasama-sama na. Nakikita na natin ang mga komunismo na nagsasama-sama na. Nakikita na natin ang mga ismo na naglalakip-lakip. Nakikita na natin ang lahat ng mga bagay na ito. At ngayon nakikita natin ang nobya na lumalakip na sa salita. Oh, grabe! Napapanahon na talaga kung kailan ang mga banal ay babangon at makipaglakip sa kanila na mga nabubuhay upang tumungon at lumakip kay Jesus Kristo nang magpasawalang hanggan. Naway tulungan tayo ng Diyos, bawat isa sa atin, na lumakip na kay Kristo sa gabing ito, na atin nang maisuko ang buong buo natin, lahat ng nasa atin, ang buo nating kaluluwa, katawan at isip kay Jesus Kristo, at tumingin na sa panahon na ito ng paglalakip. Sa panahong tutunog ang trumpeta ng Diyos at ang panahoy mauubos, at ang umagay babaybay sa walang hanggan, maliwanag at puno ng kasiglahan. Sa panahong ang mga nangamatay kay Kristo babangon at magtitipon sa kabilang ibayo sa isang dako, kasama ng mga nobya na buhay naman, upang agawin sila ng sama-sama. Masdan nyo ang paglalakip na yan. Ang Diyos, inilalakip ang iglesia sa kanyang salita. Ang salita sa iglesia, nang sa gayon, silang dalaway maging parehas na. Bigkasin ito, ito'y mangyayari. Gawin ito, at ito'y mangyayari. Heto na nga ito. Heto ako na nasa harapan ninyo. Heto ako na pinatutunayan ito. Heto nga ako na kasakasama kayo. Ganon nga, nalaman nga natin na sa panahon ngayon natutunog na ang trumpeta at ang mga natutulog na banal na naroon sa isang dako, sila nga'y di pagiging sakdal ng bukod sa atin. Sumasalalay sila sa atin, mga Hebreo 11. At kapag babangon na sila ng sabay-sabay, sila nga'y pipisan kasama ng mga nabubuhay. Ang iglesia lumalakip sa salita. Pagkatapos ang iglesia at ang salita'y lumalakip sa isa't isa, nagiging isa. Ang mga nangamatay na banal kasama ng mga nabubuhay na banal ay maglalakip na magsasama upang maging isa. At ang lahat ay tutungo na roon ng sama-sama upang lumakip kay Kristo sa dako roon para sa paghapon sa kasalan ng kordero. Panahon na ng paglalakip at ang mga tanday lantad na kung saan-saan. Ang mga tandang ito'y nasa mga bansa na. Ang mga tanday nasa komunismo na. Ang mga tanday nasa kanluraning daigdig na. Ang mga tanday nasa konseho na ng mga iglesia. At ang tanda ay narito na sa gabing ito sa ilalim ng palatandaan ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos na pinatutunayan nito at pinatututuhanan nito. Amen. Panahon ng paglalakip, tanda ng panahon ng paglalakip, iyuko po natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, habang ang aking abang puso'y palukso-lukso sa tuwa, habang nakikita ko ang mga pagkakataon, ako nga'y lalaking nasa edad medya na,
Subalit sa kabila nun, ang pagkakataon talaga na makita kang darating sa henerasyong ito, na ako'y buhay at nakatayo rito ngayon, at nakikita ang panahon ng pagtunog ng trumpeta, ang marumi ay magpapakarumi pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, ang banal ay magpapakabanal pa. O Panginoong Diyos, at ang isipin na nakatayo na kami mismo sa sandaling ito sa isang kisap mata, kung kailan ang mundo'y walang kaalam-alam sa nagaganap, pero sa isang iglap, makikita niyong lilitaw sa harapan niyo ang inyong mga mahal sa buhay na nauna na. Sila nga'y dumating upang makipisan sa inyong muli. At kami mga babago sa isang sandali, sa isang kisap mata, at aagawin pa'y taas ng sama-sama upang salubungin ng Panginoon sa alapaap. At pagkatapos, lalakip sa Kanya upang lumagi roon magpakailanman, at di na kailan pa mawawalay sa Kanyang presensya. Grabing napakadakilang bagay ito ngayon, Panginoon. Ang malaman na ngayon kami nagkakalakip na sa isang espiritu, ang Espiritu Santo, taglay-taglay ang salita sa Kanyang pagkakahawak na dumating sa amin. At grabing ang dakilang bagay ito, grabing pribilehiyo ang makalagan mula sa kalubusan ng sanlibutan upang ilakip ang aming sarili kay Jesus Kristo. At ang isipin na isang araw, sa isang pisikal na anyo, sa isang katawan na katulad ng Kanyang malwalhating katawan, kami nga'y upo sa dulang sa paghapon sa kasalan at do'y lalaki pati kakasal sa pagkakasal sa Kanya, sadyang mamumuhay bilang nobya at nobyo sa lahat pa ng panahon na darating, sa lahat ng walang patid na walang hanggan. Panginoong Diyos, naway dito maging isang imbentong kaisipan lang sa mga tao, bagkus ito'y maging realidad talaga sa kanila na sila'y magkaroon ng pagkagutom at pagkauhaw na sila'y sa pagbabasa ng kanilang mga pahayagan, makikita nila dun sa pakikinig nila sa radyo at sa mga balita, kaya't makita nila na panahon na talaga ng paglalakip, ang mga tanday kumikislap na. Panginoong Diyos, katulad na lang ng ipinangungusap namin tungkol sa mga kababaihan, kung anong ikikilos nila sa huling mga araw, kung anong ikikilos ng iglesia sa huling mga araw, at kung anong kalagayan ng mga kapanahunan ng iglesia, at kung ano nga ba ang mga tatak, at lahat itong iba't ibang mga bagay. At nakikita namin na kung paanong dati sa mga araw ni Noe, nakikita namin na katulad dati sa mga araw ng Sodoma at ni Lot, noong ang anghel ng Diyos ay ipinahayag ang kanyang sarili sa katawang tao na kumain ng laman ng baka at uminom ng gatas mula sa baka at kumain ng tinapay at nakatayo sa dakong iyon at may kakayahang sabihin kung anong nangyayari sa likuran niya. At sinabi ni Jesus na ang siyaring bagay na iyon ay magaganap sa pagparito ng anak ng tao. Panginoong Diyos, nakita namin niyong piramide, kung paanong tumagaygay kami paakyat roon, at nakita namin kung paanong idinaragdag namin ang mga bagay na ito roon, at nasumpungan namin kami na sa huling kapanahunan na. Hinihintay na ang Pangulong Bato sa panulok. Luwalhati ng Diyos, dumadalangin kami, Ama, na iyong gisingin ng mga tao ng madali ngayon at tipunin kami ng sama-sama na may makadiyos na pag-ibig at paggalang kay Jesus Kristo at sa isa't isa. Kung mayroon po rito ngayong gabi, na ang pag-asang iyon ay di pa nakalagak sa inyo po bang maitataas sa inyong kamay sa Diyos at sabihin pong, Panginoong Diyos, ilakip mo po ako sa iyo. Ilakip mo po ako sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw, oo, ilakip mo po ako sa iyo, Panginoon. Oo, grabe. Mga bansay nagkakasira, Israel ay nagigising. Tingnan niyo nga ang Israel doon. Nagkalakip-lakip na sila. Ang Israel mula sa lahat ng iba't ibang panig ng mundo. Sila'y nagsipunta roon at pinaglakip-lakip ang kani-kanilang sarili para paglakip-lakipin ng mga sarili at ngayon, sila nga'y isang bansa na. Sila'y pinaglakip-lakip na bansa na. May sariling watawat, sariling pera, sariling hukbo, lahat na. Kung ano sila noon, ay siya namang sila na uli ngayon. Haya ng Israel na magkalakip na. Haya ng Roma na magkalakip na. Haya ng Iglesia na magkalakip na. At ang nobya ay nagkakalakip na. Amen. At parating na ang dakilang paglalakip. Ano yun? Ang lahat ay tumutugay-gay na sa tanda na iyon. Ang pangunahing malaking tanda, si Jesus at ang kanyang nobya ay naglakip na at naging isa na. Ama, Diyos, may pagkaloob nawa ang mga pagpapalang ito na idinudulog ko para sa mga taong narito. At nawa po kami may lakip na sa iyo sa puso at espiritu, habang itinataas nila ang kanilang mga kamay na inaasam yon. Panginoong Diyos, iyo pong linisin kami't gawin kaming iyo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Siya nga namang ito lang ang aming nalalaman at aming tanging magagawa ang humingi. At iyo ngang sinabi na kung kami magsisihingi at sasampalatayanan ito, amin nga itong matatanggap. Akin pong inaasahan ito, Panginoon. Pinasasalamatan kita sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Amen. Ang ganda. Narito ang nobyong dumarating. Aking naririnig sigaw ng hating gabi. Sa isang sigaw tayo papailan lang kung tayo lamang lahat mga hawakan. At siya'y atin sa alapaap katatagpuin. Magmasid at manalangin, aking kapatid. Baka ang iyong putong sa iba pa mawaglit. Pagkat ang malahining at nagsipagtalikod, pangkasal na kasuotan, hindi magsusuot. Tama nga, magsipaghanda na tayo sa sigaw ng hating gabi. Darating nga ito sa oras na hindi mo akalain na yun na pala. Magkakaroon ng sigaw, hindi sa kalagitnaan ng sanlibutang di naman sumasampalataya. Sa kanila'y lihim ito. Subalit sa mga mananampalataya na inaabangan ito. Nakikita niyo ba yung mga bituing nagsisilinya na talaga? Kita niyo? Anong naging bunga nun? Sadyang gaya mismo na kung anong ibinunga nun noong unang pagkakataon. Kita niyo? Narito na tayo. Lumalabas na ang mga tanda. We see the signs appearing of His blessed coming. Lo, behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end can be seen. Then gladly away will herald the message of His blessed appearing. Tama nga ba yun? Ibabalita ang mensahe ng kanyang pinagpalang pagpapakita. Iyon nga ang dapat nating gawin. Sabihin sa lahat, magsihanda na kayo. Kumanda na kayong katagpuin ng Diyos. Amen. Mahal na mahal ko siya. Sadyang mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon, magsitayo na po tayo ngayon. Habang nagpapaalam tayo sa isa't isa, iabot nyo lang po ang inyong kamay sa paligid at makipagkamay sa kanino man diyan at sabihin, alalahanin po, maaari na kayong tawagin doon. Ang ating susunod na pagkikitay sa kanyang paanan na marahil. Ngayon, isipin niyo yun. Bago tayo magkita-kita uli, bago tayo magkita-kita sa linggo ng umaga o miyerkules ng gabi, maaring nang malalaman mo na lang, may isang nawawala na rito sa atin. Nawawala ang isa't naglaho na. O ang isipin na nawawala na ang asawa mong lalaki o ang asawa mong babae nawawala na at ang asawa ni Jan ay nawawala na at dito sa banda rito ay nawawala na ang mga bata. Kapag ganun na ang nangyari, anong nangyari? Ikaw nga'y naiwan na. Grabing taghoy at hagulgol kapalaran ng mga sawi may pataw, nagsidaing sa batuhat kabundukan, gaya ng Israel, noong pumasok sila pabalik sa bayan sa templo. Nagsidalangin sila ngunit panalangin huli na. Tinanggihan kasi nila ang mensahe. Kapatid, huwag mong gagawin yun. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, manindigan kang nga ng may buong pagpipitagan para sa katwiran na ito. Siya nga po. Ngayon, sa muli nating pagkikita, atin ngang gawin ito. Take the name of Jesus with you as a shield from every care. When temptation round you get, Ano ang gagawin mo? breathe that holy name in prayer. Precious name, oh, sweet, oh, Father, and joy of heaven. Precious name, oh, sweet, oh, Father, and joy of heaven. Iyuko na po natin ang ating mga ulo habang humihiging tayo. Name of Jesus bow. Fall prostrate at His feet. King of kings and heaven crown Him. When our journey is Mangyayari nga yan isa sa mga araw na ito. Sa muli nating pagkikita, ang Diyos naway sumainyo.